Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1810-17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na ang mga tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay talagang inabandona? Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin matapos makinig sa mga salita ni Elder Hal. Malamang. Tumango si Elder Hal. Pagkatapos niyang magpaalam kay Alvin, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Hindi nagmamadali si Alvin na ipagpatuloy ang kanyang cultivation dahil umabot ito sa bottleneck. Sa halip, lumabas siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at sa kanyang silid. I wonder how's she doing now na may nangyaring ganyan. Ngayong ipinagkanulo ni Lewis, ang Palace Master of Heaven Palace, ang Mystical Sky Mansion para sa Devil Dao Cultivation Method, ang Devouring Dark Devil Technique, walang alinlangan na malaki ang epekto nito sa kanyang mga disipulo. Si Felina ay isa sa kanyang mga direktang disipulo. Pumunta si Alvin sa kanyang tirahan, ngunit nakita niyang bakante ito. Wala siya. Umiling siya saka tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, nagmamadaling dumaan ang ilang mga disipulo ng Heaven Palace. Bagamat nagmamadali sila, hindi sila tumitigil sa pag-uusap. Tara na. Tara at panoorin natin ang palabas. Kung huli na tayo, baka matapos na ang palabas, nag-aalalang sabi ng isa sa mga alagad ng Heaven Palace. Kung pag-uusapan, talagang inosente sila. Kung iisipin, gusto talaga nilang pasanin ng mga disipulo ang kasalanan ng Lord Palace Master. Ang iilang tao mula sa Dalton Clan ay pawang mga elite powerhouse sa ating Heaven Palace. Ang isa sa kanila ay nakalusot pa sa Early Eminent Saint Stage ilang araw na ang nakalipas. Kakapasok pa lang niya sa Early Eminent Saint Stage pero hindi pa siya nakapasok sa Mystical Sky Ranking at Main Mansion. Ibig sabihin, alagad pa rin siya ng Heaven Palace. Dahil dito, kahit na ang alagad mula sa Dalton Clan ay isang Early Eminent Saint Stage Martial Cultivator, hindi niya nilalabag ang mga alituntunin ng Lord Palace Master kung gusto niyang magturo. Natatakot ako na kahit ang mga direktang disipulo ni Lord Palace Master na pumasok sa Mystical Sky Ranking at Main Mansion ay hindi maaaring makialam sa bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ayon sa panuntunan ng ating Mystical Sky Mansion, ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na nakapasok sa Main Mansion ay hindi pinapayagang makialam sa mga labanan sa pagitan ng mga disipulo mula sa mga palasyo. Malinaw na narinig ni Alvin ang mga salita ng ilang taong ito. Gustong pahirapan ng ilang disipulo ng Heaven Palace mula sa Dalton Clan ang mga disipulo ng Palace Master. May isa pa sa kanila nakakapasok lang sa Early Eminent Saint Stage ilang araw na ang nakalipas ngunit hindi pa pumunta sa Main Mansion at pumasok sa Mystical Sky Ranking. Sumimangot si Alvin. Mukhang sinusubukan lang ng taong iyon na i-bully ang mga disipulo ng Palace Master sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang cultivation base na nasa Early Eminent Saint Stage. Don't tell me nandoon din si Great Young Miss Wang. Sa sandaling naisip niya ito, sinundan niya ang ilang mga dumadaan. Hindi niya kilala ang iba pang direktang disipulo ni Palace Master Brooks, at hindi siya makikialam kahit na marinig niyang binyo-bully sila. Gayunpaman, hinala niya ang dahilan kung bakit wala si Felina sa kanyang tirahan ay dahil sa bagay na ito. Malamang nakasama niya ang iba pang direktang disipulo ni Palace Master Brooks. Hindi nagtagal ay natuklasan ng ilang mga disipulo ng Heaven Palace na si Alvin ay sumusunod sa likuran nila. Natural, ito ay dahil hindi nag-abala si Alvin na itago ang kanyang presensya at sinadyang lumapit sa kanila. Senior Brother Ling. Senior Brother Alvin. Ang ilan sa kanila ay huminto at magalang na yumuko kay Alvin nang makilala nila siya. Kahit na si Alvin ay sumali sa Mystical Sky Mansion ng mas huli kaysa sa kanila, sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, maliban sa mga kamag-anak ng dugo, ang seniority ay napagpasyahan batay sa lakas ng isang tao anuman ang edad. Kahit na si Alvin ay mas bata sa kanila, siya ay mas malakas kaysa sa kanila. Dahil dito, natural na sa kanila na tawagin siya bilang senior brother. Sa sandaling ito, dumating si Alvin sa tabi nila. Tumango siya at ngumiti sa kanila bilang pagbati. Nang makita nila ang ngiti ni Alvin, pakiramdam nila ay naliligo sila sa simoy ng tagsibol.
Hindi nila maiwasang isipin ang kanilang sarili, ang isipin na si Senior Brother Alvin ay hindi mayabang, hindi katulad ng mga taong minamaliit ang lahat dahil lang sa mas magaling sila ng kaunti kaysa sa iba. Ano ito tungkol sa isang paghaharap sa pagitan ng mga direktang disipulo ng Palace Master at ng mga disipulo mula sa Dalton clan? Tanong ni Alvin. Dahil sa casual niyang ugali, nagustuhan agad siya ng mga ito. Ang ilan sa kanila ay mabilis na pinunan siya sa nangyari. Sa nangyari, ang ilang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay binubuli ang ilan sa mga direktang disipulo ni Lewis na nagkukunwaring naglilinis ng kalat. Sa pagkakataong ito, nagkakaharap na sila. Hindi magtatagal at sumiklab ang labanan. Sa Mystical Sky Mansion, walang mga alituntunin tungkol sa magkakaibigang labanan hanggat walang sinasadyang pagpatay o pagpilayan. Senior Brother Alvin, close kayo ni Miss Felina at may magandang relasyon sa kanya. Kanina, nakita ko siya kasama ng iba pang direktang disciples ni Palace Master Brooks. Natatakot akong malagay siya sa hindi magandang posisyon sa lalong madaling panahon, paalala ng isa sa mga disipulo ng Heaven Palace kay Alvin. Ang disipulo ng Heaven Palace na iyon ang nakaalam sa paghaharap at hiniling ang iba na sumali at manood ng palabas. Tulad ng inaasahan ko, nandyan siya. Tumango si Alvin bago tumungo sa tuktok ng Heaven Palace kasama ang ilang iba pa. Dahil ang mga tao mula sa Dalton clan at mga direktang disipulo ni Lewis ay nasa konfrontasyon, hindi magtatagal ay sumiklab ang labanan. Nang dumating si Alvin, natuklasan niya ang isang malaking grupo ng mga tao na nagtipon sa tuktok ng Heaven Palace. Hindi lamang iyon, ngunit ang bilang ng mga taong ito ay patuloy na tumataas. Sa huli, maging ang mga alagad mula sa Earth Palace, Mystical Palace, at Yellow Palace ay dumating para manood din ng palabas. Sa gitna, dalawang grupo ng mga tao ang nakatayo sa tapat ng isa't isa sa malawak na plataporma. Ang isang panig ay 5 tao habang ang kabilang panig ay may 4 na tao. Dama po ang tingin ni Alvin sa grupo ng 4 na tao na magkatabi at natuklasan si Felina na nakatayo rin doon. Sa kasalukuyan, galit na galit siyang nakatingin sa 5 tao mula sa Dalton clan na nakatayo sa tapat niya. Joff! Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin na si Joff ay kabilang sa 5 tao mula sa Dalton clan. Isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa tabi ni Felina ang nagsabi kay Joff sa malalim na boses, "Joff, nasabi ko na sa iyo ng malinaw na ang mga aksyon ni Master ay talagang walang kinalaman sa atin. Hindi kami na-inform noon pa man." Bukod dito, si Lord Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, ay nagsabi rin na ang Mystical Sky Mansion ay hindi sinisisi. Honggang, madali para sa iyo na sabihin iyon. Gayunpaman, anong ebidensya ang mayroon ka upang patunayan na wala kang kinalaman sa pangyayaring iyon? Talagang hinala ko ang dahilan kung bakit matagumpay na nakatakas si Lewis sa 2 guardian ay dahil sa pagiging mga especially iyan niya. Sabi ni Joff habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang 4 na taong nakatayo sa kanyang harapan ay ang mga direktang disipulo ni Lewis. Hindi na sana siya pupunta rito dahil nagtatrabaho siya kay Lewis kahit na ito ay dahil sa pansariling interes. Gayunpaman, inutusan siya ng kanyang lolo, si Joff, na pumunta dito ngayon at magdala ng ilang lalaki para bugbugin ang mga disipulo ni Lewis dahil nakaugalian na ng mga anak na lalaki ang mga utang ng kanilang ama. Bagamat hindi nila ama si Lewis, ang master ay parang magulang din. Siya ay maituturing na ama rin nila. Alam na alam ni Joff ang dahilan kung bakit siya hiniling ng kanyang lolo na gawin ito ay para masubukan niyang maakit si Lewis palabas para mahuli siya. Bagamat medyo malabong mangyari, sulit pa rin itong subukan. Kalokohan. Wala kaming alam tungkol sa plano ni Master bago ito. Joff, huwag mo kaming sir-an. Sa sandaling ito, hindi lamang si Godric ang naging seryoso ang ekspresyon, ngunit maging ang dalawa pa at ang mga ekspresyon ni Felina ay naging seryoso. Masyadong katawa-tawa ang akusasyon ni Joff. To think na especially iya daw sila. Young Master Joff, bakit natin sinasayang ang ating mga salita sa kanila? Dahil ayaw nilang aminin ito, hayaan mo akong turuan sila ng leksyon sa ngalan ng kanilang taksil na amo at tingnan kung magpapatuloy sila sa pagiging matigas ang ulo. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas na nakatayo sa likod ni Joff ay tumawa habang panunuyan niyang tinitingnan sina Honggang, Felina, at ang dalawa pa.
Nang makita ito, agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Honggang habang galit na sinabi niya, Kevin, kung hindi dahil sa iyong magandang kapalaran ay nakapasok ka sa Early Eminent Saint stage bago ako, mangangahas ka pa bang gumawa ng kaguluhan sa harap ko? Ako, Honggang, ay sumusumpa na kung maglakas loob kang hawakan ang aking mga kapatid na lalaki, si Junior, hinding-hindi ko malalampasan ang mga kapatid ko ngayon, at hinding-hindi ko malalampasan ang mga kapatid ko, at ang kapatid ko ngayon, at hinding-hindi ko malalampasan ang mga kapatid ko, si Junior, at hinding-hindi ko malalampasan ang mga kapatid ko, at hinding-hindi ko malalampasan ang mga kapatid ko. Mga kapatid ko ngayon, at hinding Bagamat medyo malakas si Kevin bago siya gumawa ng isang pambihirang tagumpay, hindi siya kalaban sa Honggang. Dahil lamang sa naunang pumasok si Kevin kaysa sa kanya kaya siya inilagay sa isang hindi magandang posisyon. Hindi ko alam kung kailan ka makakarating sa Eminent Saint stage. Ang alam ko lang ay kailangan mong masunurin na magpatirapa sa harap ko, Honggang. Ngumiti ng masama si Kevin. Young Master Joff. Bagamat gusto ni Kevin na salakayin kaagad ang Honggang, kailangan pa rin niyang humingi ng pahintulot kay Joff dahil naruroon din siya. Sa sandaling makita niya si Joff na tumatango-tango ang kanyang ulo, agad na kumislap ang katawan ni Kevin. Sinabayan ng tunog ng pagsabog, natapakan niya ang lupa habang sumusugod siya patungo sa Honggang na para bang nag-transform siya sa isang bagyo. Nanginginig ang hangin at may mga tunog ng pagsabog sa kanyang gising. Whoosh! 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 Kasabay nito, isang bagyo ng bagyo ang lumitaw mula sa katawan ni Kevin. Nagdulot ito ng malakas na pag-ihip ng hangin sa mga damit ng mga manunood. Walang halaga ang Honggang kumpara kay senior brother Kevin na nakalusot sa Eminent Saint stage. Hehe. Kahit na magsanib puwersa si Honggang at ang tatlo pa, hindi talaga sila makakaamahan ni senior brother Kevin, lalo pa ang katotohanang nag-iisa siya. Kasama si senior brother Kevin dito, hindi na natin kailangang kumilos. Katulad ni Joff, ang tatlong lalaking katabi niya ay nakatayo sa gilid para manood ng palabas. Mag-ingat ka, Kuya Hong. Mag-ingat ka, senior kuya. Nang si Kevin ay umaakyat patungo sa Honggang, agad na naging malungkot ang mga ekspresyon ni Felina at ang dalawa pa. Ang tatlo sa kanila ay sumigaw upang bigyan siya ng babala habang sila ay gumagawa ng kanilang mga galaw at umaakyat din kay Kevin. Bagamat makapangyarihan ang kanilang nakatatandang kapatid na si Honggang, hindi siya katapat ni Kevin na kakapasok lang sa Eminent Saint stage. Pagsanib puwersa. Kung gayon, hahayaan ko kayong lahat na magsanib puwersa. Kunin mo ito. Nakaharap kay Felina at sa dalawa pa na naniningil din sa kanya kasama si Honggang, bahagyang binawasan ni Kevin ang kanyang bilis bago siya kumilos ng tumawa. 1811. Matapos makapasok sa Eminent Saint stage, ang tunay na pinagmulan ni Kevin ay sumailalim din sa isang nakakasira ng mundong pagbabago. Ang true origin ng Early Eminent Saint stage ay talagang iba sa true origin ng isang tao sa tuktok ng Refined Saint stage. Whoosh! Nakaharap kay Honggang, Felina, at sa dalawa pa, itinaas ni Kevin ang kanyang kamay at hinampas. Ang kanyang malawak na true origin ay lumundag at naging isang palad na kasing laki ng burol na sumasakop kay Honggang at sa iba pang tatlong tao. Ang apat sa kanila ay pinagsama-sama ang kanilang mga teritoryo mula sa kanilang tunay na pinagmulan at walang ipinagkait na pagsisikap na lumaban ng buong lakas. Sa sandaling ito, imposible rin para sa kanila na pigilan ang kanilang sarili dahil ang kanilang kalaban ay isang Eminent Saint stage powerhouse. Bagamat ang kanilang kalaban ay nakalusot pa lamang sa Eminent Saint stage hindi pa gaanong katagal, ang kanyang level ay nasa isang Eminent Saint stage na powerhouse. Sa kabila ng katotohanan na ang Early Eminent Saint stage at ang peak ng Refined Saint stage ay isang antas lamang ang pagitan, ang pagkakaiba ng dalawa ay parang isda at dragon. Kung ang rurok ng Refined Saint stage powerhouse ay isang isda, kung gayon ang Eminent Saint stage powerhouse ay isang dragon. Boom! Sa paglapag ng palad ni Kevin, ang Honggang at ang iba pang tatlong mga teritoryo ng mga tao na nabuo sa isang napapanahong paraan na may matinding kahirapan ay direktang winasak ng palad ni Kevin na parang sirang pader na gumuho sa unang suntok. Maliban sa teritoryo, ang kanilang mga diskarte at ang kanilang true origins ay napigilan din ng sampal ni Kevin.
Sa sandaling ito, nakikipaglaban si Kevin sa apat na refined Saint Stage Martial Cultivator, at siya ay ganap na nangingibabaw sa laban. Boom! 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 Ang apat sa kanilang mga katawan ay natangay ng hangin mula sa palad ni Kevin at pinalipad bago sila bumagsak sa lupa sa isang kahabag-habag na paraan. Ang kanilang orihinal na namumula na pisngi ay naging kasing putla ng isang papel sa sandaling ito. Bagamat sila ay nagsanib puwersa at nakipaglaban ng buong lakas, natalo pa rin sila sa isang suntok lamang mula kay Kevin na kakapasok lang sa early eminent Saint Stage. Gaano kalakas? Iyan ang lakas ng isang eminent Saint Stage powerhouse. Ang isa ay nasa tuktok ng refined Saint Stage, dalawa ang nasa mastery refined Saint Stage, at ang isa ay nasa intermediate refined Saint Stage. Gayunpaman, hindi pa rin kayang talunin ng apat si Kevin kahit na nagsanib puwersa na sila. Ilang araw na ang nakalipas, si Kevin ay tinatalo pa rin ng Honggang. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang araw, isang suntok lang ang kinailangan niya para talunin ang apat sa kanila na nagsanib puwersa. Ang pagkakaiba noon at pagkatapos ay sobrang nakakagulat. Si Kevin na pumasok sa Eminent Saint Stage ay parang isda na tumatalon sa tarangkahan ng dragon, na nagiging dragon na pumailang lang sa langit. Napakalalaban ng langit. Nang makita ang eksenang nasa harapan nila, saglit na tumahimik ang mga manunood bago nila isa-isang nanambalik ang kanilang katinoan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lahat kay Kevin habang sila ay emosyonal na bumantong hininga. Mahina. Mababa ang tingin ni Kevin kay Honggang at sa tatlo pang may nangingibabaw at mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Sabay hakbang pasulong at naglakad patungo sa 4 na taong nasugatan ng husto ng pinalipad sila kanina. Parang gagawa na naman siya ng galaw. Whoosh! Sa sandaling ito, isang bagzo ng hangin ang tila lumipas ng may lumitaw na figure sa isang napapanahong paraan, na humaharang sa landas ni Kevin. Tama na. Ang figure ay tumingin kay Kevin nang walang pakialam. Bagamat mahinahon siyang magsalita, walang argumento ang kanyang tono. Alvin. Ang taong humarang sa landas ni Kevin ay walang iba kundi si Alvin. Agad siyang nakilala ng mga tao nang siya ay lumitaw. Sa kasalukuyan, malawak siyang kinikilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Hindi na siya ang nobody na kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion. Alvin. Si Geoff na nakatayo sa di kalayuan ay nanliit ang kanyang mga mata nang makita niya si Alvin. Isang killing intent ang bumungad sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Alvin, naalala niya kaagad kung paano siya sinampal ni Alvin ng 2 beses sa publiko at kung paano siya pinaalis ni Alvin mula sa St. Martial Secret Zone, na naging dahilan upang mapalampas niya ang kanyang mga pagkakataon sa Divine Ability Relic sa loob ng St. Martial Secret Zone. Kung tatanungin siya kung sino ang taong pinakaayaw niya sa buong buhay niya, walang duda na ang sagot ay si Alvin. Hindi lang iyon, ngunit bahagi ng dahilan kung bakit siya sabik na linangin ang Devouring Dark Devil Technique upang mabilis na mapataas ang kanyang lakas ay para makapaghiganti siya kay Alvin. Ito ay Alvin. Maninindigan ba para sa Honggang at sa iba pa? Parang hindi ko narinig na kaibigan siya ni Honggang. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Hehe. Huwag kalimutan na may awayan si Alvin sa Dalton Clan. Bago siya pumasok sa St. Martial Secret Zone, sinampal niya sa publiko si Geoff ng 2 beses, labis na ikinahihiya siya. Pagkatapos nilang makapasok sa St. Martial Secret Zone, inalis pa niya si Geoff na 3 araw pa lang nasa St. Martial Secret Zone. Pagkatapos noon, tinanggal pa niya ang mga child supply. Walang pinagkaiba sa kanya kung gagawa siya ng hakbang ngayon dahil hindi magbabago ang Dalton Clan sa kanilang pananaw tungkol sa kanya kahit na ano. Alam ko ito, ngunit kahit na ang Dalton Clan ay hindi magbago ng kanilang opinyon tungkol sa kanya, mukhang hindi matalino para sa kanya na lumitaw ngayon, tama. Si Kevin ay hindi si Geoff. Si Kevin ay isang eminent Saint Stage Martial Cultivator kung tutuusin. Huwag kalimutan, kahit na hindi magkaibigan sina Alvin at Honggang, medyo malapit siya kay Felina. Lagi kong nakikita silang dalawa na magkasama. Ang kanilang relasyon ay hindi dapat kasing simple ng tila. Tama ka. Muntik ko nang makalimutan si Felina. Siguradong ginagawa ito ni Alvin para sa kapakanan ng isang babae. Ang mga mata ng karamihan ay nagpalipat-lipat sa pagitan nina Alvin at Felina.
Si Felina ay orihinal na nabalisa matapos na masugitan ni Kevin, ngunit nang makita niya si Alvin na nagpakita sa isang napapanahong paraan upang pigilan si Kevin, agad niyang naramdaman ang kagalakan na tumaas sa kanyang puso. Ang kanyang taglagas na mga mata ay naging maamo kaagad nang marinig niya ang usapan sa paligid at nang makita niya si Alvin na may magandang figure. Alvin. Ikaw si Alvin. Nang makita ni Kevin na may hamarang sa kanyang daraanan, galit na galit siya. Gayunpaman, nang marinig niya ang talakayan sa paligid niya at malaman na ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay si Alvin, bumilis kaagad ang tibok ng kanyang puso nang siya ay nasasabik. Paanong hindi siya nasasabik? Bilang alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan, matagal na niyang narinig ang balitang inilabas ni Lord Guardian. Ang sino mang makapatay kay Alvin ay ang kanyang ampon. Dahil dito, ang buong Dalton clan ay nabalisa. Maraming tao ang patuloy na sinusubaybayan si Alvin, naghihintay na umalis siya o sinusubukang akitin siya upang mapatay nila siya. Gayunpaman, si Alvin ay nagpakita sa kanyang harapan at nakatayong malapit sa kanya. Paanong hindi siya matabyunan ng excitement? Natarante si Alvin nang makita niya si Kevin na nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang pambihirang kayamanan. Na may bahagyang pagsimangot sa kanyang mukha, tinanong niya, "Kilala ba kita?" "Hindi mahalaga kung kilala mo ako o hindi basta ikaw ay Alvin." Huminga ng malalim si Kevin para kalmayan ang sarili. Sinubukan niyang magmukhang kalmado hanggat maaari habang nakatingin kay Alvin at nagtanong sa malalim na boses, "Ano? Sinusubukan mo bang manindigan para sa kanila na lumilitaw sa ganoong sandali?" Tumingin si Alvin kay Kevin, ngunit hindi siya tumugon. "Masasabi ko kahit ayaw mong magsalita." Tila hindi naabala si Kevin sa hindi pagpansin sa kanya ni Alvin. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng mag-isa, "Kaya mo silang panindigan. Bibigyan kita ng pagkakataon, paano yan? Makakapaghiganti ka at mailabas ang galit nila para sa kanila." "Gusto kong marinig ang higit pa tungkol dito," sa wakas ay sinabi ni Alvin. Kalmado ang tono niya. "Isipin mo. Kung mag-aaway tayo dito, masasaktan mo lang ako kung mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi mo ako mapapatay o mapilayan man lang. Paano ito? Bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta tayo sa Hall of Death, at hayaang saksi ang elder ng Hall of Death habang nanunumpa tayo ng Death Pact. Sa ganitong paraan kaya natin lalabanan. Ano sa tingin mo ang magagawa natin?" Matiig ang paliwanag ni Kevin. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, kalmado ang kanyang tono ngunit tila banibiro nito si Alvin. "Sa oras na iyon, hindi ka lalabag sa mga patakaran ng mansyon o papatawan ng parusa ng enforcement hall kahit na patayin mo ako. Ang hall ng kamatayan." Nagtaas ng kilay si Alvin. Natural, alam niya ang lugar na sinasabi ni Kevin. Sa Mystical Sky Mansion, ito man ay ang Main Mansion, ang Heaven Palace, ang Earth Palace, ang Mystical Palace o ang Yellow Palace, bawat isa sa kanila ay may Hall of Death. Ang Hall of Death ay naglaan ng lugar para sa mga alagad ng Mystical Sky Mansion upang ayusin ang kanilang mga alitan at alitan. Nang pumunta ang dalawang disipulo ng Mystical Sky Mansion sa Hall of Death at nanumpa ng Death Pact, maaari silang makipaglaban hanggang kamatayan ng hindi napapailalim sa mga panuntunan ng Mystical Sky Mansion. Kadalasan, ang mga taong may matinding awayan sa pagitan nila ang nanunumpa ng Death Pact sa Hall of Death. Sa sandaling ito, nagkusa si Kevin na imungkahi kay Alvin na manumpa ng Death Pact sa Hall of Death. Ang Hall ng Kamatayan. Hindi lang si Alvin ang nagulat. Pati ang mga taong naruroon sa eksena ay nabigla. Agad na tumahimik ang orihinal na maingay na karamihan. Talagang nagbigay si Kevin ng imbitasyon ng death duel kay Alvin. Gusto ba niyang patayin si Alvin? Ito ang nasa isip ng lahat sa sandaling ito. Sinusubukan ni Kevin na gamitin ito bilang isang pagkakataon para patayin si Alvin. Napakagandang hakbang. Kung iisipin na sinusunod niya ang mga patakaran para patayin si Alvin at maghiganti para sa Dalton clan. Gayunpaman, nasa kay Alvin kung tatanggapin niya ang hamon o hindi. Kung ako si Alvin, hindi ako papayag sa ganoong katawa-tawang mungkahi. Dahil si Kevin ang nagmungkahi nito, nangangahulugan ito na lubos siyang kumpiyansa na siya ang mananalo.
Sa mga taong naruroon sa eksena, bukod kina Alvin at Felina, lahat, kasama si Kevin, ay hindi inakala na papayag si Alvin dito. Ano? Natatakot ka ba? Ngumiti si Kevin ng mapanukso habang may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata nang makita niyang tahimik si Alvin. Kevin. Sa sandaling ito, ipinadala ni Geoff ang kanyang boses kay Kevin at malamig na sinabi, itigil mo na ang iyong kalokohan ngayon. Gusto kong personal na patayin si Alvin. Bagamat hindi inakala ni Geoff na papayag si Alvin sa mungkahi ni Kevin, hindi pa rin niya maiwasang pigilan si Kevin. Kung noon pa man, hindi niya iisipin kung napatay ni Kevin si Alvin. Gayunpaman, malapit na niyang makultivate ang Devouring Dark Devil technique, at aabutin lamang siya ng 1 hanggang 2 taon para malampasan si Alvin. Para sa kadahilanang ito, ayaw niyang may pumatay kay Alvin. Gusto niyang ilabas ang kanyang galit at personal na patayin si Alvin. Nagpasya pa siyang hilingin sa kanyang lolo na bawiin ang utos ng pagpatay kay Alvin. Hindi inaasahan ni Kevin na ipapadala ni Geoff ang kanyang boses sa kanya at babalaan siya na huwag nang guluhin at hawakan pa si Alvin. Gusto mo siyang personal na patayin para sa paghihiganti. May lakas ka ba para gawin iyon? Natural, si Kevin ay naglakas loob lamang na isipin ang mga kaisipang ito. 1812. Bagamat hindi siya naglakas loob na tanungin si Geoff, hindi ito nangangahulugan na direnggin niya ang mga salita ni Geoff. Anong biro? Ang pagkakataong patayin si Alvin ay nasa harapan niya. Mababaliw siya kung bibitawan niya ang pagkakataong ito. Kapag napatay niya si Alvin sa Hall of Death, magiging adopted son siya ni Geoff, ang pinuno ng kanilang Dalton clan. Sa oras na iyon, ang kanyang posisyon sa Dalton clan ay magiging kapantay ni Vice Mansion Master Delmar. Kahit na hindi siya may kumpara kay Delmar, mas mataas pa rin ang posisyon niya kumpara sa iba. Maging si Geoff ay kailangang magalang na tawagin siya bilang tiyo kapag nakita niya siya. Sa sandaling naisip ito ni Kevin, agad siyang natuwa. Paano na lang siya mag-aalala sa sinabi ni Geoff? Okay lang kung natatakot ka. Naiintindihan ko naman. Napangiti si Kevin nang walang pakialam nang makita niyang tahimik si Alvin. Parang hindi mahalaga sa kanya kung tinanggap ni Alvin ang kanyang death duel invitation o hindi. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay nanunuya at baka sa kanyang mga mata ang pang-aalipusta. Patuloy na sinabi ni Kevin na parang hindi pa siya nakakapagsalita ng kontento, mukhang duwag din ang mga magulang mo sa pagsilang ng ganyang duwag na anak. Sok. Sa palagay ko, hindi ka dapat pinangalan ng Alvin kundi Mouse. Ang mga naunang salita ni Kevin ay maaaring ituring na medyo magalang, ngunit ang kanyang mga huling salita ay walang alinlangan na sinadya upang pukawin at galitin si Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Kevin, tumawa ng malakas ang 3 pang disipulo ng Heaven Palace mula sa Dalton clan na nakatayo sa tabi ni Geoff. Mouse. Mukhang maganda ang pangalang ito. Mukhang maganda nga. Sa totoo lang, sa tingin ko, mas masarap sa pandinig. Nang naisip ni Kevin ang mga benepisyong kanyang aanihin kapag napatay niya si Alvin, inihagis na niya ang lahat ng pag-iingat sa hangin. Kevin, anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Geoff habang malamig na nakatingin kay Kevin. Hindi sumagi sa isip niya na si Kevin ay talagang maglalakas loob na suwiin at huwag pansinin siya. Gaano man niya siya pinagalitan, patuloy siyang hindi pinansin ni Kevin. Sa sandaling ito, ang tanging iniisip ni Kevin ay kung paano papatayin si Alvin at makuha ang gantimpala na ipinangako ng Lord Guardian ng Dalton clan. Kahit na narito si Delmar sa sandaling ito, hindi man lang siya makikialam sa kanya, pati na si Geoff. Walang makakapigil sa kanya, Kevin, na umakyat sa tuktok. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Kevin sa kanyang bibig, lahat ng naruroon sa eksena ay sabay-sabay na lumipat ang kanilang mga mata kay Alvin. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang magiging reaksyon ni Alvin. Masyadong katawa-tawa si Kevin, tama. Katanggap-tanggap kung gusto niyang makipaglaban kay Alvin sa Hall of Death. Gayunpaman, isipin na gagamit siya ng ganoong kasuklam-suklam na paraan upang pukawin si Alvin. Tama. Kasuklam-suklam. Sinusubukan niyang pukawin si Alvin para tanggapin niya ang kanyang death duel invitation. Dapat alam ni Alvin na sinadya niyang i-provoke siya. Sa palagay ko ay hindi siya mahuhulog dito.
Gayunpaman, ang mga iniisip ng grupo ng mga disipulo mula sa Mystical Sky Mansion ay nakatadhana na mali. Kung inatake lang siya ni Kevin, si Alvin ay hindi masyadong mag-iisip. Bagamat hindi niya pinansin ang mga sinabi ni Kevin tungkol sa kanya, tatanggapin pa rin niya ang kanyang death duel invitation. Gayunpaman, talagang ininsulto ni Kevin ang kanyang mga magulang. Ang sino mang humipo sa reverse scale ng dragon ay mamamatay. Ang mga magulang ni Alvin ang kanyang reverse scale, partikular ang kanyang ina na sa tingin niya ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Gayunpaman, ngayon, siya ay ininsulto ng ilang magnanakaw. Sa sandaling ito, talagang nagkaroon si Alvin na sumulong at sampilan si Kevin hanggang sa mamatay. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang sarili. Kung papatayin niya si Kevin ngayon, lalabag siya sa mga panuntunan ng Mystical Sky Mansion. Alam niyang sa lakas niya ngayon, wala siyang magagawa sa enforcement hall ng Mystical Sky Mansion ngayon. Dahil dito, nanatili siyang kalmado. Natural, parang kalmado lang siya. Gayunpaman, ang ilan sa mga manunood, kabilang si Kevin, ay hindi inakala na si Alvin ay kalmado. Ito ay dahil nakikita nilang ang kanyang mga mata ay naging napakalamig, at hindi siya kalmado gaya ng dati. Parang galit na galit si Alvin. Kalokohan. Ininsulto lang ni Kevin ang kanyang mga magulang. Natural, magagalit siya. Mapapanatili mo ba ang iyong kalmado kung may mang-insulto sa iyong mga magulang? Siyempre hindi. Talagang aawayin ko siya. Sa ilang sandali, parami ang nagsimulang mag-alinlangan kung mapapanatili ni Alvin ang kanyang kalmado at tanggihan ang imbitasyon ng death duel ni Kevin. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling. Sa wakas ay sinabi ni Alvin sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba. Napakalamig ng boses niya. Ito ay parang nagmula sa isang butas ng pagtunaw na nagpapadala ng panginginig sa mga tinek ng lahat. Pumalakpak siya sa langit at umalis sa tuktok ng Heaven Palace nang matapos siyang magsalita. Tinanggap niya ang hamon. Ang mga salita ni Alvin ay pansamantalang nagulat sa mga tao. Pumayag si Alvin sa death duel invitation ni Kevin. Sa tingin ko, batay sa kanyang mga sinabi, parang papunta na siya sa Hall of Death ng Heaven Palace. No way. Pumayag naman siya. Hindi ba masyado siyang padalos-dalos? Lahat ng tao ay may bottom line. Marahil, ang mga magulang ni Alvin ang bottom line niya. Bagamat alam niyang mamamatay siya, lalaban pa rin siya para sa kapakanan ng kanyang mga magulang. Hindi ako magkokomento sa ibang bagay. Gayunpaman, kailangan ko talagang kilalanin ang kanyang pagiging anak. Hinahanap niya ang kamatayan. Hinahanap niya ang kamatayan. Ang grupo ng mga tao sa tuktok ng Heaven Palace ay nagsimulang pumunta sa Hall of Death sa isang kakilakilabot na pormasayon habang ipinagpatuloy nila ang kanilang talakayan. May mga taong nakatingin sa malayo, halatang sinadya nilang tawagan ang iba para sumali sa kasiyahan. Hayaan na lamang ang Hall of Death ng Heaven Palace, sa 2 taon na ito, maging ang Hall of Death sa Mystical Sky Mansion ay walang laman ang mga disipulong pumapasok para lumagda sa isang death pact. Dahil dito, walang duda na maraming tao ang magiging interesado sa death duel sa pagitan nina Alvin at Kevin. Maging ang ilan sa mga sikat na alagad ng Mystical Sky Mansion sa Mystical Sky Ranking ay dumating upang manood ng palabas pagkatapos nilang marinig ang tungkol sa balita. Dahil dito, ang labas ng Hall of Death ng Heaven Palace ay napuno ng mga tao. Automatikong nagbukas ng landas ang mga tao habang naglalakad ang isang tao patungo sa Hall of Death. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Alvin. Junior Brother Alvin. Biglang, isang figure ang lumabas mula sa karamihan at humarang sa daanan ni Alvin. Huwag kang padalos-dalos. Ang taong humarang sa landas ni Alvin ay walang iba pang Honggang. Sumama rin sa kanya si Felina. Dahil nasugatan pa siya mula kanina, sobrang putla ng mukha niya. Hinarang niya si Alvin ng napakahirap sa kanyang bahagi. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay nasangkot lamang sa kanyang sarili at tinanggap ang death duel invitation ni Kevin dahil sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at nakababatang kapatid na babae. Dahil dito, ayaw niyang magkaroon ng anumang pinsala kay Alvin. Senior Brother Honggang. Sumugod na si Felina sa tabi ng Honggang at nagsalita bago pa man makasagot si Alvin.
Kasabay nito, tinanong niya si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, ang bilis mo ay kapantay ng isang eminent Saint stage powerhouse noong tayo ay nasa Saint Marshall Secret Zone. May tiwala ka bang sasali sa laban na ito kay Kevin? Naniniwala akong hindi ka mawawala ng pangangatwiran dahil lang sa provocation ni Kevin. Mula sa simula hanggang sa katapusan, naramdaman ni Felina na hindi tatanggapin ni Alvin ang death duel invitation ni Kevin kung hindi siya kumpiyansa na siya ay mananalo. Gayunpaman, hindi niya maiwasang hilingin sa kanya na pakalmayan ang sarili. Mamamatay siya ngayon. Ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kay Felina habang pinaikit niya ang kanyang mga mata na malamig na kumikinang nang marinig niya ang mga salita ni Felina. Naiintindihan. Tumanggaw si Felina at sasabihin na sana kay Honggang na gumawa ng paraan para kay Alvin. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, isang malamig na boses ang umalingaw sa hangin. Ano? Don't tell me na kayong dalawa ay magsanib puwersa at pipirma ng death pact at magkakaroon din kayo ng death duel. Ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Kevin na kararating lang sa Hall of Death. Ang kanyang mga salita ay nakatarget kay Felina at Honggang na humaharang sa daan ni Alvin. Senior Brother Honggang, huwag kang mag-alala. Siguradong mapapatay siya ni Alvin. Tara na. Ipinadala ni Felina ang kanyang boses sa Honggang. Inalis niya si Honggang na hindi pa nakakaintindi sa sitwasyon na nagbigay daan kay Alvin sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba. Ang bait ninyong dalawa. Si Kevin, natural, naisip ni Felina at Honggang na natatakot sa kanya nang makita niyang papalayo sila. Napangisi siya ng mayabang. Ang mga tao sa paligid ay ganoon din ang iniisip. Si Honggang na tulala ay hinayla palayo ni Felina sa wakas ay nanambalik ang kanyang katinoan. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata nang magtanong siya sa kanyang malalim na boses, Little Junior Sister, sinabi mo bang mapapatay siya ni Alvin? Huwag kang mag-alala, Senior Brother. Si Alvin ay hindi isang taong gagawa ng isang bagay na wala siyang tiwala. Naiintindihan ko siya. Sagot ni Felina. Gayunpaman, nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang mga pisngi ay namula nang mapagtantong ang kanyang mga salita ay tila hindi maliwanag. Bagamat iyon ang nangyari, wala sa estado ng pag-iisip si Honggang para mapansin ito. Ang mga salita ni Felina ay tumama sa kanya na parang kidlat. Nawala ang kanyang isip, at nabalik lang siya sa realidad pagkaraan ng mahabang panahon. Siya ay natarante at napuno ng kawalang paniwala nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Hindi ba't nakalusot lang si Alvin sa tuktok ng Refined Saint stage kanina lang? Don't tell me nakalusot na siya sa Eminent Saint stage. Kung hindi, bakit sinabi ni Junior Sister na hindi niya gagawin ang isang bagay na wala siyang tiwala? Tulad ng paniniwala ni Felina kay Alvin, naniwala rin siya sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Bagamat hindi niya ito kilala sa loob ng mahabang panahon, alam niyang hindi siya ang uri ng mga walang basang pananalita. Hindi nagtagal, dumating din ang dalawa pang disipulo ni Luis. Si Alvin ay may tiwala. Nang malaman nila mula kay Felina na kumpiyansa si Alvin na tanggapin ang death duel, natigilan din sila. Ganun din, kahit natulala sila, naniwala sila sa sinabi ng Junior Sister nila. Karaniwang walang laman ang Hall of Death. Gayunpaman, napuno ito ng mga tao ngayon. Naturally, nagulat ito sa Elder ng Heaven Palace na nakatalaga sa Hall of Death. Nang lumabas siya sa Hall of Death, nalaman niya kaagad ang tungkol sa nangyari. Itinuon ng Elder ng Hall of Death ng Heaven Palace ang kanyang mga mata kay Alvin at Kevin habang nagtanong siya ng singkit ang mga mata, pareho kayong gustong pumirma sa Death Pact. 1813. Sa harap ni Alvin, mayabang na kumilos si Kevin. Gayunpaman, siya ay maamo tulad ng isang kuting sa harap ng nakatatanda sa Hall of Death ng Heaven Palace. Oo, matanda. Tumanggaw lamang si Alvin bilang tugon sa tanong ng matanda. Ikaw si Alvin. Maliwanag na ang Elder ng Heaven Palace na ito ay mas interesado kay Alvin kaysa kay Kevin. Sinulyapan lang niya si Kevin ng walang pakialam bago niya itinoon ang lahat ng atensyon kay Alvin. Nang makita ito, malamig na kumikinang ang mga mata ni Kevin. Siya ay isang matandang tao na may mahinang paghuhusga. Hindi ba niya masasabing malapit nang mamatay si Alvin?
Bagamat ayaw niyang aminin ito, wala siyang pagpipilian kundi ang kilalanin na ang kanyang likas na talento ay hindi maihahambing sa Alvin kung hindi niya isasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang kanyang cultivation base ay maaaring mas mataas kaysa Alvin ngayon, ngunit ilang taon na siya, at ilang taon na si Alvin. Imposibleng ihambing ang mga ito sa lahat. Nang mapansin ni Alvin ang atensyon ng nakatatandang palasyo ng langit sa kanya, naisip niyang hindi tama na tumanggaw na lamang kaya ngumiti siya ng mahina bago sinabing, "Oo, ako si Alvin. Narinig ko na ang iyong cultivation base ay nasa tuktok lamang ng refined saint stage, at siya ay nakalusot pa lamang sa early eminent saint stage ilang araw na ang nakakaraan. Sigurado ka bang gusto mong pumirma ng death pact sa kanya at magkaroon ng death duel?" Tanong ng matanda sa Heaven Palace. Bago pa makasagot si Alvin, mabilis na sumingit si Kevin, "Elder, bilang tagapamahala ng Hall of Death, ang trabaho mo ay maging saksi sa ating death pact, tama? Hindi mo ba iniisip na ang ibang mga bagay ay hindi mo dapat alalahanin?" Sa sandaling ito, kailangang sabihin ni Kevin ang isang bagay kahit na maaaring masaktan nito ang Elder ng Heaven Palace. Sino ang nakakaalam kung magbabago ang isip ni Alvin kung patuloy siyang pinapayuhan ng matanda? Kung nagbago ang isip ni Alvin, kanino dapat magreklamo si Kevin? Handa siyang patayin si Alvin at inangkin ang gantimpala na ipinangako ng Lord Guardian ng Dalton Clan. "Kevin, sinasabi mo ba sa akin kung ano ang gagawin?" Bilang person in charge ng Hall of Death, ang elder na ito ng Heaven Palace ay, natural, hindi isang taong maaaring maliitin. Nang muli siyang tumingin kay Kevin, kumikinang ang kanyang mga mata. "Hindi ako manggahas." Mabilis na ibinaba ni Kevin ang kanyang ulo, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasabi, gaya ng kasabihan, ang mabuting payo ay hindi kasiya siyang pakinggan. "Sana ay hindi mo hahayaang makagambala ang iyong personal na damdamin sa iyong tungkulin, matanda, mangyaring huwag masyadong makialam sa bagay na ito. Wala sa isang kabataang tulad mo ang magsabi sa isang matandang tulad ko kung paano gawin ang aking trabaho." Hindi inaasahan ng elder ng Heaven Palace na si Kevin ay maglakas loob na kumilos ng walang pigil. Agad na naging seryoso ang ekspresyon niya. Akala ng maraming tao ay matuturuan ng leksyon si Kevin kapag may boses na umalangaw-ngaw mula sa malayo. Hindi siya ang magtuturo sa iyo kung paano gawin ang iyong trabaho, ngunit maaari kitang turuan kung paano gawin ang iyong trabaho, di ba? Ang tono na tila marangal ay nakatawag agad ng atensyon ng lahat. Na-curious sila sa taong naglakas loob na magsalita sa elder na namamahala sa Hall of Death ng walang pakundangan. Sa lahat ng naruroon sa eksena, si Geoff ang unang nakakilala sa boses ng hindi lumingon. "Ama!" Lumingon siya na may kasiyahang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang lumilipad siya patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na papunta rito. Ito ay si Vice Mansion Master Delmar. Hindi ako makapaniwala na pati si Vice Mansion Master Delmar ay personal na darating. Mukhang magiging napaka-interesante ang laban nina Alvin at Kevin. Kung malalaman ng mga wala rito na kahit si Vice Mansion Master Delmar ay narito, tiyak na pagsisisihan nilang wala sila rito. Ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ay muling nag-usap sa kanilang mga sarili nang makita nila si Delmar. Delmar. Kumunat ang noo ni Alvin nang makita niya si Delmar. Hindi niya inaasahan na darating din ang lalaking ito. Anong ginagawa niya dito? Nandito ba siya para manood ng palabas at panoorin siyang pinatay ni Kevin? Aba, nakakalungkot naman na madi-disappoint siya. Junior Brother Alvin. Kasabay nito, isa pang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan ng lumitaw ang isang pamilyar na figure. Senior Brother Gory. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang makita niya ang pamilyar na figure. Hindi niya akalain na darating din si Gory. Pagdating ni Gory sa labas ng Hall of Death, agad siyang tumingin kay Delmar at nagkusa na magsalita muna, "Vice Mansion Master Zhao, nandito ka rin. Mukhang inaabangan mo rin ang panoorin ang laban na ito." "Casual lang akong namamasyal at nagpasyang pumunta at tingnan," walang pakialam na sagot ni Delmar. Sa Mystical Sky Mansion, nang walang posisyon bilang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, siya at si Gory ay parehong mga anak ng Guardians.
Sa mga tuntunin ng likas na talento, hindi siya kasing galing ni Gory, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, mas malakas siya kaysa kay Gory. Gayunpaman, ito ay dahil mas matanda siya kay Gory. Sa oras na umabot si Gory sa kanyang edad, ang lakas ni Gory ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanya at hindi hihina. Bukod dito, si Gory ay patuloy na lalakas at lalakas. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito ay hindi niya direktang baliwalain si Gory. Tumango si Gory sa kanya bago umakyat sa hangin sa gilid ni Alvin. Gayunpaman, ang unang taong binati niya ay hindi si Alvin kundi ang Elder ng Heaven Palace, ang Elder na namamahala sa Hall of Death ng Heaven Palace, na nakatayo sa tapat ni Alvin. Junior Uncle Cheng, ilang taon na ang nakalipas mula nang huli kitang makita. Mukha ka pang kasing bata. Tignan mo, boy. Makinis ka pa ring magsalita tulad ng dati. Balita ko ikaw na ngayon ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Ranking, di ba? Not bad. Ngumiti kay Gory ang Elder ng Heaven Palace bilang tugon. Junior Brother Alvin, ito si Chen Yun, Junior Uncle Cheng, siya ay maituturing na junior brother ng aking ama. Ang kanyang master ay master din ng aking Grandmaster, sa wakas ay ipinakilala ni Gory si Alvin sa Elder. Natigilan sandali si Alvin nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng Elder ng Heaven Palace. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at nagkusa na humingi ng tawad. Elder Cheng, hindi ko alam na ikaw pala talaga ang junior uncle ni senior brother ko. Pasensya na kung na-offend kita kanina. Kanina, nagkusa si Chen Yun na babalaan siya na hindi siya ang kapareha ni Kevin. Noong una, naguguluhan siya. Hindi niya kilala ang Elder ng Heaven Palace na ito, bakit siya magiging napakabait para bigyan siya ng babala. Sa wakas ay naunawaan na niya ngayong nalaman niya na si Chen Yun ay ang nakababatang tiyuhin ni Gory. Naniniwala siya na malamang na alam din ni Chen Yun ang tungkol sa pagiging mabuting kaibigan niya kay Gory. Kung hindi, baka hindi niya ito binalaan. Dahil naisip ito ni Alvin, si Kevin, natural, ay dumating din sa parehong conclusion. Agad na naging seryoso ang ekspresyon niya. Siya ay nanalangin sa loob na walang magbabago, at si Alvin ay pumirma sa isang death pact kasama niya. Talagang umaasa siyang hindi magbabago ang isip ni Alvin sa huling sandali. Kung nagbago ang isip ni Alvin at tumanggi na pumirma ng death pact kasama niya, hindi siya nang ahas na patayin siya sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion kahit na gusto niya talaga. Elder Cheng, dahil narito sila para gumawa ng Death Pact, mangyaring tanggalin ang kontrata ng Death Pact para matatak nila ang kanilang mga palad dito. Gusto kong masaksihan ang labanang ito sa lalong madaling panahon dahil sa tingin ko ito ay magiging isang napaka-interesante. Sabi ni Delmar habang naglalakad kasama si Joff. Batay sa kanyang mga salita, walang duda na sinusubukan niyang apurahin si Chen Yun na kunin ang kontrata ng Death Pact upang mapirmahan ito nina Alvin at Kevin sa lalong madaling panahon. Nang lumabas ang mga salita ni Delmar sa kanyang bibig, at si Chen Yun ay nakatingin kay Gory, isang boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Delmar sa pamamagitan ng voice transmission, Ama. Masasabi ni Delmar na iyon ang voice transmission ng kanyang anak. Joff, anong problema? Pare, dapat mong utusan si Kevin na itigil ito ngayon. Huwag siyang papirmahin sa Death Pact. Ipinagpatuloy ni Joff ang kanyang boses. Ang kanyang tono ay parang desperado at apurahan. Bakit? Hindi naintindihan ni Delmar. Akala ko ba matagal mo nang gustong mamatay si Alvin? Kapag pinirmahan niya ang Death Pact, tiyak na papatayin siya ni Kevin na nakalusot na sa Eminent Saint stage. Alam ko. Iyon ang punto. Ayokong mamatay siya. Ama, gusto kong personal na patayin si Alvin. Wala akong ibang gagawa nito. Dagdag pa ni Joff. Joff, okay ka lang ba? Pumayag ka dito noong utusan ng lolo mo na patayin si Alvin sa oras na iyon. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Medyo nalito si Delmar. Hindi niya alam kung nabaliw na ba ang anak niya o hindi. Natural, hindi baliw si Joff. Ang dahilan ng kanyang malaking pagbabago ay dahil sa devouring dark devil technique na halos nasa kanyang mga kamay. Dati, hindi niya akalain na malalampasan niya si Alvin. Gayunpaman, sa discarding iyon, aabutin lamang siya ng 1 hanggang 2 taon para malampasan si Alvin.
Dahil dito, ayaw niyang umasa sa ibang tao para patayin si Alvin. Gayunpaman, paano niya sasabihin sa kanyang ama ang kanyang iniisip? Pare, medyo mabagal ang cultivation ko kamakailan, at sa tingin ko ay may kinalaman ito kay Alvin. Nag-aalala akong maapektuhan ang aking cultivation kung hindi ko personal na papatayin si Alvin. Si Geoff ay random na nakaisip ng isang masamang dahilan. Geoff, alam kong gusto mong personal na maghiganti sa kanya. Gayunpaman, sa likas mong talento, lalo lang lalawak ang agwat sa pagitan mo at sa kanya. Sa bandang huli, hayaan mo, maging ang iyong lolo at ako ay baka hindi siya masupal. Sumagot si Delmar, stop being so willful. Hayaan mo na lang siyang patayin ni Kevin. Kung tungkol sa cultivation problem na kinakaharap mo, hindi na magiging problema kapag namatay na si Alvin. Magiging masaya ka na. Sa oras na iyon, natural na tataas din ang cultivation speed mo. Maniwala ka sa akin, okay? Naranasan ko na rin ito dati, sabi ni Delmar. Kasunod nito, kahit na anong mga dahilan ang ginawa ni Geoff, hindi nilayon ni Delmar na pigilan si Kevin. Sa huli, halos ilabas pa ni Geoff ang sekreto tungkol sa devouring dark devil technique. Buti na lang at napigilan niya ang sarili niya sa huli. Habang si Delmar at ang kanyang anak ay nag-uusap sa pamamagitan ng voice transmission, sina Chengion at Gory ay nag-uusap din sa pamamagitan ng voice transmission. Inaasahan niyang papayuhan ni Gory si Alvin na magbago ang isip mula sa pagpirma sa Death Pact dahil hindi niya akalain na mananalo si Alvin. Pati na rin. Pagkatapos ay kinausap ni Gory si Alvin tungkol dito sa pamamagitan ng voice transmission. Matapos niyang matanggap ang determinadong sagot ni Alvin, sinabi niya kay Chengion Jr. Uncle Cheng, huwag kang mag-alala. Hindi gagawa si Junior Brother Alvin ng isang bagay na wala siyang tiwala. Ilabas mo lang ang Death Pact. Bagamat hindi alam ni Chengion kung bakit malaki ang tiwala ni Gory kay Alvin, alam niyang walang silbi ang sasabihin pa dahil ang mga taong sangkot ay mas kalmado kaysa sa kanya. Dahil dito, nang tumingin muli si Delmar sa kanya para sugurin siya, agad niyang kinuha ang Death Pact. Boom! Ang Death Pact of Heaven Palace's Hall of Death ay isang malaking tapyas ng bato. Bumagsak ito sa lupa ng may malakas na boom. Sa isang sulyap lang, makikita na ang mga hanay at hanay ng malilinaw na sulat na nakaukit sa bato. Malinaw na iyon ang nilalaman ng Death Pact. Mayroong 2 puwang sa ibaba ng tapyas na bato. Bawat isa sa inyo ay maglagay ng palad dito. Ito ang magpapagana sa Death Pact, sabi ni Chengion kina Alvin at Kevin. 1814. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Chengion sa kanyang bibig, ginawa ni Kevin ang kanyang pagkilos ng kasing bilis ng kidlat at inilagay ang kanyang palad sa tabletang bato ng Death Pact at pinanday ang Death Pact. Pagkatapos niyang bawiin ang kanyang kamay, tumingin siya kay Alvin na may bakas ng provokasyon at pangungutya sa kanyang mga mata. Natural, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ngayong narating na nila ang kritikal na yugto, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan kung biglang nagbago ang isip ni Alvin. Talaga bang pipirma si Alvin ng Death Pact kasama si Kevin? Ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na nakatayo sa gilid, sa di kalayuan, ay pinag-aralan si Alvin. Sa sandaling ito, silang lahat ay napuno din ng pagkabalisa. Bang! Nang sa wakas ay iniabot ni Alvin ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang palad sa Death Pact Stone Tablet, ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na nababalisa sa wakas ay huminahon. Sa sandaling kumalma sila, marami sa kanilang mga mata ang nanlaki, at ang ilan sa kanila ay hinihingal pa. Si Alvin ay actually pumirma sa Death Pact. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Bagaman siya ay medyo malakas at maaaring ituring na isang elite powerhouse sa grupo ng mga powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage, kahit na ang isang mas malakas na martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage ay hindi katugma para sa isang early eminent Saint Stage martial cultivator. Tama. Kung si Kevin ay hindi nakalusot sa eminent Saint Stage, maaaring hindi siya kalaban ni Alvin. Gayunpaman, si Kevin ay nakalusot lang sa eminent Saint Stage ilang araw na ang nakakaraan. Kahit si Honggang na dating mas malakas kaysa sa kanya ay hindi na siya kalaban ngayon. Halos hindi na niya makayanan ang suntok ni Kevin. Nagtataka talaga ako kung ano ang iniisip ni Alvin.
Alam niya na ito ay isang bitag, at gayon pa man, tumatalon pa rin siya dito. Ang pagiging padalos-dalos ay isang kasalanan. Sa tingin ko ay mamamatay si Alvin ngayon. Sa labas ng Hall of Death, nag-uusap ang mga tao sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsalita ng mataas tungkol kay Alvin. Junior Brother Alvin, parang hindi kanila masyadong mataas, ipinadala ni Gory ang kanyang boses kay Alvin. Naglalaman ito ng hint ng panunokso. Ano sa palagay mo ang kanilang mga salita? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkabigo at gusto mong ipaliwanag ang iyong sarili? Hindi na kailangan yan, umiling si Alvin bago sumagot sa pamamagitan ng voice transmission, ang katotohanan ay pipigilan sila. Parang napaka-confident mo ah. Sagot ni Gory habang nakatingin kay Alvin. Sa katunayan, kahit si Gory ay hindi lubos na nakatitiyak kung magagawa ni Alvin na talunin si Kevin na nakalusot na sa Eminent Saint stage. Gayunpaman, dahil ito ang pinili ni Alvin, kasama ang katotohanan na siya ay may pananampalataya kay Alvin, hindi niya intensyon na pigilan si Alvin sa simula pa lang. Don't tell me nakalusot na rin si Junior Brother Alvin sa Eminent Saint stage. Naisip ni Gory sa kanyang sarili habang nanliit ang kanyang mga mata na nakatutok kay Alvin. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang maging ganito kabisi ang Mystical Sky Mansion. Humalaklak si Delmar. Hindi man malakas ang boses niya, malinaw pa rin ang narinig ng lahat. Ngayon, umaasa akong pareho kayong maipamalas ang inyong lakas at maipakita sa amin ang matinding labanan. Dahil pareho na kayong pumirma sa Death Pact, hindi na kailangang magpigil pa kayo. Pareho kayong lumaban ng buong lakas. Kinailangan ng isa na aminin na si Delmar ay kwalipikadong maging isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion sa kanyang mahusay na pagsasalita. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena ay naging masigasig kaagad. Para bang sila ang lumagda sa isang Death Pact, hindi sina Alvin at Kevin. Firms. Ngumuso si Geoff nang makita niya kung paanong ang kanyang ama ay hindi rin naniniwala sa kanya. Tumalikod siya at naglakad palayo pagkatapos nun. Natural, umalis lang siya sa tabi ni Delmar. Hindi siya umalis sa Hall of Death. Kung si Alvin ay kailangang mamatay ngayon, gusto pa niyang masaksihan ito ng sarili niyang mga mata man lang. Sinabi ni Chengyun, ang elder ng Heaven Palace na namamahala sa Hall of Death kina Alvin at Kevin, na kumpleto na ang Death Pact. Pareho kayong maaaring pumili ng arena para isagawa ang Death Duel. Alvin, bibigyan kita ng pagkakataon. Pumili ng lugar na may magandang feng shui bilang iyong libingan. Ngumiti si Kevin ng masama habang nakatingin kay Alvin. Batay sa kanyang mga salita, halatang akala niya ay hinawakan niya si Alvin sa kanyang palad. Ilang araw na ang nakalipas, nakapasok siya sa Eminent Saint stage kaya hindi siya natakot kay Alvin na nakalusot lang hanggang sa rurok ng Refined Saint stage wala pang isang taon na ang nakalipas. Kahit na ang pinakanamumukod tanging kabataang henyo sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land na nakalusot hanggang sa rurok ng Refined Saint stage wala pang isang taon na ang nakalipas ay maaaring hindi man lang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Eminent Saint stage. Dahil dito, hindi inisip ni Kevin na may kahit katiting na pagkakataon na nakapasok si Alvin sa Eminent Saint stage. Hindi lang si Kevin, ngunit maging si Delmar at halos lahat ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena ay hindi inakala na makakalusot si Alvin sa Eminent Saint stage mula sa tuktok ng Refined Saint stage sa loob lamang ng wala pang isang taon. Ito ay dahil halos imposibleng gawin ito. Natural, may ilang tao din na naghinala na si Alvin ay nakalusot din sa Eminent Saint stage. Ang mga taong ito ay sina Felina at Gory. Si Felina, sa partikular, dahil naksihan niya si Alvin na nagpapakita ng bilis na maihahambing sa isang maagang Eminent Saint stage powerhouse noong sila ay nasa St. Marshall Secret Zone kalahating taon na ang nakalipas. Gayunpaman, nang tanungin niya si Alvin kung nakalusot siya sa Eminent Saint stage, sinabi niya sa kanya na hindi siya nakarating. Natural lang na hindi siya maniwala sa kanya. Bigyan mo ako ng pagkakataong pumili ng libingan na may magandang feng shui. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ni Kevin, saglit siyang natigilan bago siya tumawa ng malakas. Napalitan agad ng isang kaakit-akit ng ngiti ang mataimtim na ekspresyon sa kanyang mukha na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo.
Anong tinatawa-tawa mo? Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Kevin. Pakiramdam niya ay mistulang minamaliit siya ni Alvin, at bigla siyang nagalit dahil sa kahihiyan. Hindi mo na kailangang mahirapan ang iyong sarili na ihanda ang aking libingan. Gayunpaman, mukhang hindi angkop ang lugar na ito na maging libingan mo. Kung hindi, baka madumisan mo ang sagradong lupa ng Hall of Death. Kalmado ang tono ni Alvin sa unang kalahati ng kanyang pangungusap. Gayunpaman, mabilis siyang nagsalita nang maabot niya ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Sa oras na ito nang ang lahat, kabilang si Kevin, ay nag-isip na si Alvin ay labis na nagtitiwala, si Alvin ay nagsimulang kumilos. Ang Sun True Origin ay agad na lumabas sa kanyang katawan. Ito ay lubhang nakasisilaw. Ang kanyang buong pagkatao ay parang isang mabilis na gumagalaw na araw sa mga mata ng grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion na nanunood sa gilid. Bago na pagtanto ng mga tao kung ano ang nangyayari, natatakpan na ng maliwanag na araw si Kevin. Sa mga taong naruroon sa eksena, si Delmar ang pinakamalakas. Natural lang na siya ang unang na-realize kung ano ang nangyayari. Sumigaw siya para balon si Kevin, mag-ingat. Ito ay dahil napansin niya si Alvin na itinuring ng Dalton clan bilang kanilang mortal na kaaway na nakalusot din sa Eminent Saint stage. Bukod dito, hindi siya isang ordinaryong Eminent Saint stage powerhouse. Kahit ang isang tao sa Intermediate Eminent Saint stage ay hindi nagtataglay ng bilis na kasing bilis niya. Sa sandaling naisip ito ni Delmar, isang hindi magandang pakiramdam ang bumangon kaagad sa kanyang puso. Si Kevin ay malamang na hindi katugma ni Alvin. Whoosh! Natarante pa rin si Delmar nang lumitaw si Alvin sa harap ni Kevin. Tulad ng nakita ni Delmar, ang bilis na ipinakita ni Alvin kanina ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga Intermediate Eminent Saint stage powerhouses. Dahil dito, nakuha lamang ni Kevin ang kanyang katinoan nang lumitaw si Alvin sa kanyang harapan. Ang bilis! Ito ang unang naisip ni Kevin nang makita niyang si Alvin ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang bilis ni Alvin ay higit na nalampasan ang kanyang bilis. Sa sandaling ito, walang oras si Kevin para magtaka kung bakit napakabilis ni Alvin. Katutubo niyang inactivate ang True Origin sa kanyang katawan, at ito ay lumabas sa ilang dose-dosenang Saint Veins sa kanyang katawan. Para bang nakakaramdam lang siya ng katiwasayan pagkatapos na bumalot sa kanyang katawan ang kanyang True Origin. Sa kasamaang palad, ang bilang ng mga Saint Veins na mayroon siya ay napakakaunti lamang kumpara sa mga Saint Veins na mayroon si Alvin sa kanyang katawan. Kung mayroon siyang 79 na Saint Veins tulad ni Alvin, ang kanyang True Origin ay maaaring mabilis na lumabas. Gayunpaman, ang kanyang True Origin ay nasa kalagitnaan pa rin ng paglabas ng angka ng kamay ni Alvin na naglalaman ng Sun True Origin ay dumapo sa kanyang balikat na parang kuko ng agila. Sa tunog ng kaluskos ay nadurudge nito ang balikat niya. Samantala, naramdaman ni Kevin ang isang malawak na enerhiya na lumalabas mula sa kamay ni Alvin papunta sa kanyang katawan, pinipigilan ang True Origin na hindi pa ganap na lumalabas. Nang ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan ay pinipigilan, ang matinding sakit na naramdaman ni Kevin ay nagparamdam sa kanya na parang nahulog siya mula sa langit patungo sa impyerno sa isang kisap lang ng mata. Sa sandaling ito, nabuhay siya ng walang kabuluhan sa buong buhay niya kung hindi niya pa rin maisip na si Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya. Pakiusap. Nagawa ni Zhao na sabihin ang sakit, at basang-basa siya sa pawis. Bago pa man niya matapos ang pagmamakaawa, pinalipad na siya ni Alvin palabas ng Heaven Palace's Hall of Death sa malapit na langit. Sa ibaba lamang ng langit, mayroong isang napakalalim na kailaliman. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, binawi ni Alvin ang Sun True Origin pabalik sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa karamihan na makita siya at si Kevin. Pipatawarin mo ako. Senior B Kuya Alvin. Umubo si Kevin. Sa sandaling ito, si Alvin na ang kamay ay nasa balikat ni Kevin kanina ay ikinapit sa kanyang leeg. Si Kevin ay patuloy na nagpupumiglas, ngunit hindi niya mapalaya ang sarili mula sa pagkakahawak ni Alvin. Ang tanging nagawa niya ay ang buong lakas niyang magmakaawa. Pulang-pula na ang mukha niya, para bang may lalabas na dugo mula rito.
Hindi lamang nabigo si Kevin na pakilusan ang kanyang true origin, ngunit sa tuwing susubukan niyang buhayin ito, agad itong pinipigilan ng enerhiya ni Alvin na umaakyat sa kanyang katawan. Ang enerhiya ni Alvin ay pumasok sa kanyang katawan ng malupit tulad ng kalapati na sumakop sa pugad ng Maya. Upang matrato ang isang early eminent saint stage martial cultivator sa ganitong paraan, ang isa ay dapat na nasa intermediate eminent saint stage man lang. Tanging ang tunay na pinagmulan ng isang intermediate eminent saint stage powerhouse o mas mataas ang makakasupol sa true origin ni Kevin. Intermediate eminent saint stage. Alvin's isang intermediate eminent saint stage powerhouse. Naisip ni Kevin ang kanyang sarili sa kawalan ng pag-asa. Talagang panghihinayang ang nararamdaman niya ngayon. Kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon na gawin muli ang lahat, hindi niya sasaktan si Alvin. Kahit na siya ay maaaring maging anak na ampon ng Dalton Clan's Lord Guardian kung nagawa niyang patayin si Alvin, hindi pa rin siya mangangahas na magkaroon ng anumang malisyosong pag-iisip kay Alvin. Si Alvin ay hindi isang taong kayang harapin. Katahimikan. Ito ay ganap na tahimik sa labas ng Hall of Death. Bukod sa tunog ni Kevin na humihingi ng tawad, wala man lang tunog sa paligid. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nanambalik ang madla. Natarante silang nakatingin sa eksenang nasa harapan nila habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Hingal. Hingal. 1815. Paano ito posible? Laking gulat sa kanya ng eksena sa harap ng mga mata ni Joff. Magulo ang kanyang damdamin, at hindi siya mapakali ng mahabang panahon. Noong una, akala niya ay tiyak na papatayin ni Kevin si Alvin ngayon dahil nakalusot na siya sa Eminent Saint Stage ilang araw na ang nakalipas. Imposibleng makalusot din si Alvin sa Eminent Saint Stage. Gayunpaman, sinampal lang siya ng katotohanan sa kanyang mukha. Imposibleng makalusot si Alvin sa Eminent Saint Stage. Isantibi ang lahat, batay sa lakas na ipinakita ni Alvin, 100% halata na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang powerhouse ng Eminent Saint Stage. Hindi madaling gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Eminent Saint Stage dahil nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay hindi pa gaanong katagal. Paanong hindi niya nakikita na si Kevin ay walang kapangyarihan sa harap ni Alvin at pinaglaruan pa niya? Dapat maalis si Alvin. Nanlamig ang mga mata ni Delmar. Kung hindi dahil kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga kilos sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion, matagal na niyang ginawa ang kanyang hakbang at pinatay si Alvin. Hindi siya magpapahinga hanggang sa mamatay siya kung hindi niya papatayin si Alvin batay sa awayan niya at ng Dalton clan. Natural lang na ayaw niyang lumakas si Alvin. Kung ang isang binata na may ganoong kataas na likas na talento ay lumakas, maging ang kanyang ama ay tatapakan ng binatang ito sa hinaharap, huwag na lang siya. Junior Brother Alvin. Tinitigan ni Gory si Alvin, tulala, habang nakanganga ang bibig. Bilang isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage, natural, nakikita niya ang bilis ni Alvin na halos maihahambing sa bilis ng isang mastery Eminent Saint Stage martial cultivator. Ito ay mas mabilis kumpara sa karamihan ng intermediate Eminent Saint Stage martial cultivators. Kailan siya nakapasok sa Eminent Saint Stage? Wala akong narinig na binanggit niya noon. Junior Brother Alvin, talagang tinago mo ito sa akin. Kahit papaano, may bakas ng kapeitan na nakatago sa mga mata ni Gory habang nakatingin siya kay Alvin. Tulad ng inaasahan, nakapasok na siya sa Eminent Saint Stage. Humph! To think na nagsinungaling talaga siya sa akin dati sa pagsasabing hindi siya nakagawa ng breakthrough. Nakahinga ng maluwag si Felina habang ngumuso siya sa sarili. Nagulat naman ang dalawa pang direktang disipulo ni Honggang at Louis na nasa kanyang tabi. Nakalusot na si Alvin sa sa Eminent Saint Stage. Hindi katakatakang naglakas loob siyang tanggapin ang imbitasyon ng duel ng kamatayan ni Kevin. Sa katunayan, hindi siya natatakot kay Kevin. Natatakot ako na ang kanyang lakas ay hindi kasing simple ng pagpasok lamang sa Eminent Saint Stage kamakailan. Si Kevin ay ganap na walang kapangyarihan sa kanyang harapan. Hingal na sabi ni Honggang. Si Chen Gion, ang elder ng Heaven Palace na namamahala sa Hall of Death, ay nakatitig din kay Alvin sa sandaling ito nang may pagkalito. Hindi ako makapaniwala na ang batang ito ay wala pang 40 taong gulang.
Sa kanyang kasalukuyang lakas, sa tingin ko siya ay maituturing na pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa buong Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Kasabay nito, bumalik din sa katinoan ang iba pang mga alagad ng Mystical Sky Mansion. Nakatingin sila kay Alvin na para bang nakakita sila ng multo. Kanina lang, naramdaman nilang lahat na si Alvin ay tiyak na mamamatay. Gayunpaman, ang katotohanan ay inilatag sa kanilang mga mata ngayon. Namumula lahat ng mukha nila, akala nilang lahat kanina ay sobrang tanga. Dahil dito, muling natahimik ang buong eksena. Nang tumahimik ang mga tao, malinaw na maririnig ang boses ni Alvin habang sinasabi niya kay Kevin habang nakahawak siya sa kanyang leeg, "Patawad. Naisipan mo bang humingi ng tawad sa akin noong ininsulto mo ako? Naisip mo bang humingi ng tawad sa akin nang ininsulto mo ang aking mga magulang? Kung hindi ako mas malakas kaysa sa iyo, hahayaan mo ba akong sumama sa death duel na ito?" Ang tono ni Alvin ay unti-unting naging malamig habang siya ay nagtanong ng 3 sunod-sunod na tanong. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang maririnig. Si Delmar ay bumangon na sa ere, halatang naghahanda na siyang umalis sa lugar na ito. "Lord Vice Mansion Master. Iligtas mo ako." Nang makita ito, nagsimulang matarante si Kevin. Nagsimula siyang magpumiglas habang humihingi ng tulong kay Kevin. Lumipat ang mata ng lahat kay Delmar nang huminto siya. Lumingon siya upang tumingin kay Kevin nang walang pakialam. "Kevin, ikaw ang nagkusa na mag-issue ng death duel invitation. Ikaw ang pumirma sa death pact. Kahit naruroon ang tatay ko, hindi magiging convenient para sa kanya na iligtas ka, huwag na lang ako. Kung ililigtas ka namin, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng Halls of Death sa Mystical Sky Mansion noon? Ano ang silbi ng pagpirma ng Death Pact?" Ang mga salita ni Delmar ay sinabi sa isang matuwid na tono, na naging sanhi ng maraming mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na tumango ng kanilang mga ulo. Naramdaman nila na iningatan ni Vice Mansion Master Delmar ang mga pangunahing prinsipyo sa kanyang isipan at hindi nilabag ang mga patakaran ng Halls of Death dahil lang si Kevin ay mula sa Dalton clan. Nang maramdaman ni Delmar ang mga mata sa kanya, alam niyang nakamit na ang kanyang layunin. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging mahina. Ito ang mga huling salita ni Delmar kay Kevin bago siya umalis. Pagkaalis niya, makikita ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Kevin. Malahas na gumalaw ang kanyang ulo ng ilang beses bago siya unti-unting nawalan ng gana. Nang makita ni Alvin na si Kevin ay katulad ng isang ginastos na arrow, inilabas niya ang kanyang mga kamay at pinalipad si Kevin. Walang nakakita kay Alvin na gumalaw habang daan-daang mga sinag ng espada ang lumitaw mula sa kanyang katawan at tumusok sa katawan ni Kevin, na naging sanhi ng kanyang katawan na magmukhang isang bahay pukyutan. Si Alvin ay hindi kailanman nagpakita ng anumang awa sa kanyang kaaway, lalo pa ang isang kaaway na nang insulto sa kanyang mga magulang. Nang umalis sina Alvin, Gory, at Felina sa pamamagitan ng paglalakad sa himpapawid, balikatan, na ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion sa labas ng Hall of Death sa wakas ay nanambalik ang kanilang katinoan. Masyadong makapangyarihan. Hindi ako makapaniwala na talagang may ganoong halimaw sa ating Mystical Sky Mansion. Mayroon bang anumang eminent Saint Stage powerhouse na wala pang 40 taong gulang sa kasaysayan ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land? Palagay ko hindi. Ang cultivation base ni Alvin ay malamang na nakapasok na sa Intermediate Eminent Saint Stage. Kung hindi, hindi niya lubos na magagapi si Kevin. Tama. Si Kevin ay isang Early Eminent Saint Stage Martial Cultivator anuman ang mangyari. Gayunpaman, siya ay ganap na walang kapangyarihan sa harap ni Alvin. Hindi ako maniniwala kung sinabi niyang nakalusot lang siya sa Eminent Saint Stage kamakailan. Paano nag-cultivate si Alvin? Paano niya naitaas ang kanyang cultivation base sa ganoong antas sa maikling panahon? Sa grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion, ang ilan sa kanila ay mga kilalang powerhouse sa Mystical Sky hanggang sa Eminent Saint Stage. Nagkaroon sila ng kaunting pag-unawa sa mga kakayahan na ipinakita ni Alvin.
Isa sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion sa Intermediate Eminent Saint Stage ay nagsabi, "Bagamat katatapos ko lang makapasok sa Intermediate Eminent Saint Stage kamakailan, hindi ko akalain na ang bilis ko ay magiging kasing bilis ng Alvin kahit na gamitin ko ang lahat ng lakas." Bagamat maaaring hindi naabot ni Alvin ang Mastery Eminent Saint Stage, siya ay maituturing na elite sa stage ng Saint Intermedia. Isa siyang sikat na powerhouse sa Mystical Sky ranking kaya medyo may bigat ang kanyang mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay dumating sa isang nagkakaisang conclusion. Si Alvin ay maaaring ituring bilang isang piling tao sa mga Intermediate Eminent Saint Stage powerhouses. Intermediate Eminent Saint Stage powerhouse. Si Geoff ay nakatayo pa rin sa gitna ng karamihan. Nang marinig niya ang usapan sa kanyang paligid, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi talaga ako makapaniwala na ganito kabilis ang kanyang cultivation speed. Kung hindi dahil sa devouring Dark Devil technique, natatakot akong kakainin ko lang ang alikabok sa kanyang wake sa buong buhay ko. Sa katunayan, sa palagay ko ay hindi na ako makakalapit para kainin ang alikabok na natitira sa kanyang gising. Napaisip si Geoff bago siya tumalikod para umalis. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa kanyang sariling tirahan. Sa halip, palihim siyang umalis sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion para hanapin sina Louis at JC. Kailangan kong linangin ang devouring Dark Devil technique sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mahihirapan akong habulin siya, lalo na't maghiganti. Nag-alab ang kanyang puso sa pagkabalisa habang naglalakbay siya roon. Sa sandaling ito, desperado siyang makuha ang devouring Dark Devil technique. Sa kanyang opinyon, nakatitiyak siyang malalampasan niya si Alvin hanggat kaya niyang linangin ang devouring Dark Devil technique sa napapanahong paraan. Pagkaalis ni Geoff, ang balita tungkol sa pagpirma ni Alvin ng Death Pact kay Kevin at pagpatay sa kanya ay nagsimula ring kumalat sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Nagulat ang lahat, kabilang ang Mansion Master Agustin. Alvin. Intermediate Eminent Saint Stage. Paano ito posible? Naturally, maraming tao ang nag-aalinlangan. Paano naging posible para sa isang taong wala pang 40 taong gulang sa Intermediate Eminent Saint Stage na lumitaw sa lower province ng Dao Marshall Saint Land? Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, habang patuloy na kumakalat ang balita, kasama ang mga photo ng mga taong naruroon sa eksena, ang mga nag-aalinlangan ay walang pagpipilian kundi paniwalaan ito. Junior Brother Alvin, tinago mo talaga ito sa akin. Tumingin si Gory kay Alvin na parang pinipintasan siya. Nang sabihin ko sa iyo na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Eminent Saint Stage sa lalong madaling panahon bago ako makapasok sa Divine Stage para sabay tayong pumunta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, bakit hindi mo sinabi sa akin na nakalusot ka na sa Eminent Saint Stage matagal na ang nakalipas? Senior Brother Gory, medyo espesyal ang sitwasyon ko. Nakita ni Alvin na hindi talaga galit si Gory. Gayunpaman, wala siyang maisip na dahilan kaya wala siyang choice kundi ibunyag ang katotohanan sa huli. Natural, bahagyang katotohanan lang ang sinabi niya sa kanya. Nagkaroon ako ng isang hindi sinasadyang engkwentro na nagpapahintulot sa akin na sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabagong anyo. Noong ang aking cultivation base ay nasa early pristine saint stage, ang puwersa ng true origin sa aking katawan ay maihahambing na sa true origins ng ordinaryong intermediate refined saint stage na powerhouses. Sa katunayan, ang aking kasalukuyang cultivation base ay nasa malayong saint stage pa rin. Saint stage? Paliwanag ni Alvin. Bagamat totoo ang sinabi niya, idinetalye niya kung anong klaseng fortuitous encounter iyon. Si Elder Hal at ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ang kanyang pinakamalaking sikreto. Kung kumalat ang balita tungkol sa pag-aari niya nito, makakaakit lamang ito ng kapahamakan. Dahil dito, kailangan niyang maging maingat. Mayroon talagang hindi inaasahang pagkikita. Ang mga mata ni Gory ay naging kasing laki ng mga platito. Baka sa mukha niya ang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Ang mundo ay napakalaki at puno ng lahat ng uri ng mga kababalaghan. Sa Dao Marshall Saint Land, hindi bihira para sa isang tao na makatagpo
Nagkaroon ng sobrang hindi sinasadya at normal na mga sinasadyang pagtatagpo kaya walang sino man ang makapagsasabi ng anumang bagay para sa tiyak pagdating sa mga hindi inaasahang pagtatagpo. Si Felina na tahimik na sumusunod kay Alvin ay hindi napigil ang sumingit sa sandaling ito, kung gayon, ibig sabihin ba nito ay pareho ang ating cultivation base? Well, kung cultivation base lang ang pinag-uusapan, oo, pareho lang. Tumanggaw si Alvin. Itinuring niya sina Gory at Felina bilang kanyang mga kaibigan kaya nagpasya siyang sabihin sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Hanggat hindi niya binabanggit si Elder Hal at ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, hindi isang malaking isyu ang ibunyag ang bahagi ng katotohanan. 1816. Matapos matanggap ang kumpirmasyon mula kay Alvin, si Felina ay natahimik saglit. Pakiramdam niya ay napaka-unfair ng Diyos. Ang binata sa kanyang harapan na ang cultivation base ay katulad niya ay walang likas na talento na mas mataas kaysa sa kanya, gayunpaman, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang intermediate eminent saint stage powerhouse. Paano ito naging patas? Sa sandaling ito, si Felina ay nakakaramdam ng labis na pagkagalit. Natural, ganito lang ang naramdaman niya dahil hindi niya alam ang pinagmulan ni Alvin. Kung alam niya na si Alvin ay nagmula sa mortal continent at umabot sa yugtong ito ng hakbang-hakbang, hindi niya mararamdaman ang ganito. Para sa isang taong nagmula sa mortal continent sa Dao Marshall Saintland upang magkaroon ng ganoong cultivation base ay hindi niya maihahambing sa likas na talento. Higit pa rito, alam niya na kahit na ang isang top-rated na henyo mula sa upper province ng Dao Marshall Saintland na lumaki sa mortal continent mula noong bata pa ay maaaring hindi makamit ang kasing dami ni Alvin. Junior Brother Alvin, anong uri ng fortuitous encounter ang naranasan mo? Kung magkakaroon ako ng isa, hindi ba't ang lakas ko ay maihahambing sa isang powerhouse ng Divine Saint Stage? Tumingin si Gory kay Alvin na may maningning na mga mata. Sabik na siya para sa kanyang true origin na magkaroon din ng pagbabagong nakakasira ng lupa. Nang marinig ang mga salita ni Gory, nagliwanag din ang mga mata ni Felina. Mataman niyang tinitigan si Alvin. Halatang interesado rin siya sa hindi inaasahang pagkikita ni Alvin. Ang hindi inaasahang pagtatagpo ko ay may uri ng mahiwagang mga spirit fruit. Pagkatapos kong kainin ang mga spirit fruit, ang aking tunay na pinagmulan ay sumailalim kaagad sa isang nakakasira ng lupa na pagbabagong anyo. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang mga spirit fruit noong kinain ko ito. Simula noon, hindi ko na na-encounter muli ang mga spirit fruit na iyon kahit na hinanap ko na ito. At saka, pagkatapos kong mapunit ang mga spirit fruit na iyon. Mamatay ka, walang kabuluhang pagsisinungaling ni Alvin. Agad na pinutol ng kanyang mga salita ang pag-asa ni Gory at Felina. Ano? Mayroong higit sa isang espiritong prutas. Lahat sila ay kinain mo. Ang mga mata ni Gory ay naging kasing laki ng mga platito. Sayang ang regalo ng Diyos. Sayang ang regalo ng Diyos. Ikaw. Tinitigan ni Felina si Alvin ng mahabang panahon bago niya tuluyang sinabi, sayang. Bagamat ang mga salita ni Alvin ay isang lantarang kasinungalingan, ang mga salitang sinabi niya ay sinadya upang ipaalam sa kanila ang kanyang hindi inaasahang pagkikita ay hindi maaaring maduplicate katulad ng kanyang tunay na hindi inaasahang pagkikita. Ang tatlong paa na gininto ang uwak ay maaari lamang maliwanagan ng isang tao minsan sa kanilang buhay at ipagkaloob ang katangian ng Sun's Flame sa enerhiya ng taong iyon. Pinili ni Elder Hal na ibigay ito sa kanya. Itago mo lang ito sa iyong sarili. Kapag nalaman ito ng ibang tao, guguluhin ako hanggang sa mamatay sila, sabi ni Alvin para paalalahanan sina Gory at Felina. Dahil ito ay isang fortuitous encounter na hindi maaaring kopyahin, ang ibang tao ay walang magagawa kahit na malaman nila. Gayunpaman, magkakaroon pa rin mga tao na lalapit sa kanya at magtatanong tungkol sa mga katangian ng mga spirit fruit. Halimbawa, kahit si Gory ay nakatingin kay Alvin na may kumikinang na mga mata habang nagtanong, Junior Brother Alvin, naaalala mo pa ba ang hitsura at mga katangian ng spirit fruit? Mukhang ordinaryo ang spirit fruit na iyon. Kamukha sila ng isang ordinaryong mansanas. Noong panahong iyon, akala ko ay mga mansanas lamang sila kaya basta-basta ko lang itong kinain.
Hindi ko inaasahan na mababago nila ang aking tunay na pinagmulan sa paraang nakakasira ng lupa, casual na sagot ni Alvin, na muling sinisira ang pag-asa ni Gory. Natural, kasama rin dito si Felina. Hindi alam ni Alvin na pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa death duel nila ni Kevin at kung paano niya pinatay si Kevin, nayanig nito ang matataas na opisyal sa Mystical Sky Mansion. Nakapasok si Kevin sa Eminent Saint Stage ilang araw lang ang nakalipas. Kahit noon pa, siya ay pinatay ni Alvin. At saka, parang ang cultivation base na ipinakita niya noong pinatay niya si Kevin ay nasa Intermediate Eminent Saint Stage man lang. Wala pa siyang 40 taong gulang, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa Intermediate Eminent Saint Stage. Ang gayong napakalaking henyo ay higit na karapat-dapat para sa Mystical Sky Mansion na walang pagsisikap na hikayatin siyang manatili sa Mystical Sky Mansion. Para sa kadahilanang ito, bukod sa Dalton Clan at Guardian Gerald, ang grupo ng mga matataas na opisyal sa Mystical Sky Mansion ay sabay na nagpunta upang hanapin si Agustin. Sinabi ng isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion, Lord Mansion Master, sa likas na talento ni Alvin, tiyak na magiging katulad siya ni Raymond mula sa Azure Cloud Mansion at Dugu mula sa Mountain Shade Black Market. Sa palagay ko kailangan natin siyang hikayatin na manatili sa ating mansyon. Sulit ito kahit na kailangan nating ipahayag na siya ang susunod na Sky Mansion Master of Mice. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Nagkakaisang sumang-ayon ang mga matataas na opisyal ng grupong Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan ninyong sabihin. Gayunpaman, matagal nang nilinaw ni Alvin na aalis siya sa Mystical Sky Mansion sa loob ng ilang taon. Dahil dito, natatakot ako na ang lahat ng iyong mga hiling ay walang kabuluhan lamang. Umiling si Agustin. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Alvin, nakikita niyang si Alvin ay hindi isang taong matutokso sa titulong Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Ang isa sa mga elder ng Mystical Sky Mansion na higit na matalino ay nagsabi, Lord Mansion Master, ganito lang ang nararamdaman ni Alvin dahil wala siyang pakiramdam na kabilang sa aming Mystical Sky Mansion. Kung ang aming Mystical Sky Mansion ay handang ibigay ang lahat ng aming pagsisikap sa kanya at bigyang kasiyahan ang lahat ng kanyang mga kahilingan, kasama ang paggawa sa kanya ng susunod na Mansion's Mansion, naniniwala akong hindi niya tayo tatanggihan. Eksakto. Kahit ano paman, mangyaring subukan ito kahit papaano, Lord Mansion Master. Lord Mansion Master, ang hitsura ni Alvin sa Mystical Sky Mansion ay masyadong mahalaga. Mangyaring hikayatin siyang manatili, Lord Mansion Master. Ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay banayad na pinipilit si Agustin. Gayunpaman, hindi nalungkot si Agustin dahil alam niyang ginagawa lamang ito ng mga Vice Mansion Masters at matatanda para sa kapakanan ng Mystical Sky Mansion. Kung willing si Alvin na manatili sa Mystical Sky Mansion, wala akong nakikitang problema sa direktang pag-aanunsyo na gagawin natin siyang susunod na Mansion Master. Dahil ganito ang kaso, pakisuyong lahat kayong sumunod sa akin at hanapin si Alvin. Sabihin natin sa kanya ang tungkol sa proposal natin para makita kung payag siyang manatili dito. Bagamat naramdaman ni Agustin na malabong mananatili si Alvin sa Mystical Sky Mansion kahit na may paborebleng mga kondisyon, alam din niyang hindi susuko ang mga Vice Mansion Masters at Elder na ito kung hindi nila personal na masaksihan ang pagtanggi ni Alvin sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang dalhin silang lahat para hanapin si Alvin. Agad na lumiwanag ang mga mata ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena nang marinig nila ang mga salita ni Agustin. Matalino ka, Lord Mansion Master. Naniniwala ako kasama si Lord Mansion Master at ang aming katapatan, si Alvin ay handang manatili sa Mystical Sky Mansion. Hehe. Kung handa si Alvin na manatili sa ating Mystical Sky Mansion, ang ating Mystical Sky Mansion ay magiging pangalawang Azure Cloud Mansion sa loob ng ilang dosenang taon. Dati, ang Mountain Shade Black Market ay isang malakas na puwersa na pangalawa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Nanindigan sila sa lahat ng iba pang parang third-rate na puwersa. Nang palitan ng Azure Cloud Mansion ang Mansion Master nito, umakyat ito sa tuktok at naging puwersang maihahambing sa Mountain Shade Black Market.
Mula noon, mayroong 2 tip sa tuktok ng pyramid sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Naniniwala ang grupo ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion na kung papayag si Alvin na manatili sa Mystical Sky Mansion, tiyak na magagawa niyang pangunahan ang Mystical Sky Mansion para maging isang puwersa na maihahambing sa Mountain Shade Black Market. Sa oras na iyon, ang Mystical Sky Mansion ay magiging isa sa 3 pinakamakapangyarihang sekta na nakatayo sa tuktok ng Lower Province na may Azure Cloud Mansion at Mountain Shade Black Market. Dapat aminin na ang ambisyon ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay talagang napakataas. Natural, ito rin ay dahil naglagay sila ng mataas na pag-asa kay Alvin. Nang si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay dinala ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion upang hanapin si Alvin ay malapit nang magpaalam kina Gory at Felina. Nang makita si Agustin at ang grupo ng mga taong naglalakad, hindi lamang sina Gory at Felina ang natigilan, ngunit maging si Alvin ay natigilan din. Mabilis silang nanumbalik sa katinoan at magalang na yumuko upang ipahayag ang kanilang paggalang. Magandang araw, Lord Mansion Master, Vice Mansion Masters, at Elders. Mansion Master. Hindi tulad ng pagiging magalang ni Gory at Felina, tumango lang si Alvin kay Agustin bilang pagbati. Para naman sa iba, itinuring niya silang kapantay niya. Kadalasan, ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay tiyak na magagalit sa ganyang bastos na alagad ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, ngayon, ang kabastusan ni Alvin ay wala sa kanilang mga mata. Hindi lang iyon, ngunit binigyang katwiran pa nila ang ugali ni Alvin para sa kanya. Tulad ng inaasahan mula sa isang tao na malawak na kinikilala bilang ang tunay na henyo. Isang marangal at hindi sumusukong karakter na tumangging yumuko sa kahit na sino. Kung ang isang tulad niyan ay magiging Mansion Master ng ating Mystical Sky Mansion sa hinaharap, hindi natin kailangang mag-alala na ang Mystical Sky Mansion ay hindi babangon sa hinaharap. Ang isang napakalaking henyo ay dapat magkaroon ng kapansin-pansing pag-uugali at malayang karakter. Kung siya ang tipong sumasabay sa agos ng tubig, paano siya naiiba sa mga ordinaryong alagad na iyon? Pambihira talaga si Alvin. Sobrang bata, at siya ay hindi sumusuko. Nangangahulugan ito na siya ay lubos na kumpiyansa. Ang isang tulad nito ay tiyak na magiging lubhang makapangyarihan sa hinaharap. Mapalad na walang nakakaalam ng mga ideyang tumatakbo sa isipan ng grupong ito ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Kung hindi, lahat ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion ay magagalit na baka magsuka pa sila ng dugo kung alam nila ang tungkol dito. Malinaw na naging bastos si Alvin, ngunit paano siya biglang naging marangal at hindi sumusukong karakter na hindi sumabay sa agos ng tubig? Noong una, nag-aalala sina Gory at Felina na baka masaktan ni Alvin ang grupo ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion na nakatayo sa likod ni Agustin. Gayunpaman, nang makita nilang wala sa matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ang nagalit, nakahinga sila ng maluwag at naisip nila na maswerte siya. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lubos na nagulat at namangha sa kanila. Alvin, nagkita na tayo dati noong pumasok ka at umalis sa St. Marshall Secret Zone. Naaalala mo pa ba ako? Isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion ay tumingin kay Alvin at ngumiti habang ipinakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos, ang bawat isa sa mga Vice Mansion Masters at mga Elder ay humalili upang ipakilala ang kanilang sarili kay Alvin. Ang kanilang mga tono ay lubhang magalang. Parang hindi ordinaryong disipulo ang kanilang kinakausap. Nagpalitan ng tingin sina Gory at Felina. Kitang-kita ng dalawa ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Gaya nga ng kasabihan, mahihirapang talunin ang isang taong nakangiti. Dahil dito, ngumiti si Alvin bilang tugon ng batiin siya ng grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Kasabay nito, tumingin si Alvin kay Agustin at nagtanong, Mansion Master, iniisip ko kung may dahilan ba kayo at bawat Vice Mansion Masters at Elder ay pumunta at hinanap ako. Natural, alam na niya ang sagot dito bagamat tinanong niya ito ng malakas. Hindi pa rin mahulaan ni Felina ang intensyon ni Agustin at ng iba pa, ngunit nahulaan na ni Gory ang kanilang intensyon. Dahil dito, nagkaroon siya ng solemn na ekspresyon sa kanyang mukha.
Hindi ako makapaniwala na ang kasikatan ni Junior Brother Alvin ay umabot na sa napakataas na antas. 1817. Alvin, pumunta kami dito dahil umaasa kaming mananatili ka sa Mystical Sky Mansion at magtrabaho para sa Mystical Sky Mansion. Sa harap ng walang kwentang tanong ni Alvin, hindi umimik si Agustin habang sinasabi niya, hanggat handa kang manatili, ang Mystical Sky Mansion ay hindi magsisikap sa pag-aalaga sa iyo sa hinaharap. Lahat ng cultivation resources ay ibibigay sa iyo ng walang anumang reserbasyon. Hindi lamang iyon, ngunit maaari ko ring ipahayag na ikaw ang susunod na Sky Mansion. Ang tono ni Agustin ay puno ng katiyakan nang magsalita siya. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay sabay-sabay na inilipat ang kanilang atensyon kay Alvin. Puno ng pananabik at pananabik ang kanilang mga mata. Hanggat ang binatang ito ay handa na gumawa ng pangako sa Mystical Sky Mansion, ang mansyon ay tiyak na tataas sa isang mas mataas na antas sa hinaharap at magiging isang malakas na puwersa na katumbas ng Mountain Shade Black Market at ng Asher Cloud. Kung nasaksihan nila ang ganitong eksena habang nabubuhay sila, mamamatay sila ng walang pagsisisi. Nang marinig ang mga salita ni Agustin, hindi masyadong nagulat sina Alvin at Gory dahil nahulaan na nila ito noon pa man. Si Felina, sa kabaligtaran, ay natulala kahit nakakagaling lang niya sa katinoan. Hindi sumagi sa isip niya na isang grupo ng matataas na opisyal na pinamumunuan ni Lord Mansion Master ang darating para hanapin si Alvin at hikayatin itong manatili. Bakit ka nakatayo dyan? Bilisan mo at pumayag ka. Nang makita ni Felina na hindi tumugon si Alvin pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa para sa kanya. Sa kanyang opinyon, batay sa pangako ni Agustin, ito ay higit pa sa sapat upang patunayan ang katapatan ng Mansion Master at ng Mystical Sky Mansion. Walang paraan na tatanggihan sila ni Alvin dahil sila ay taos-puso. Sa kasamaang palad, siya ay nakatakdang magkamali sa usaping ito. Mansion Master, Vice Mansion Masters, at lahat ng Elders. Huminga ng malalim si Alvin at sinulyapan ang lahat, kabilang si Agustin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy siya sa pagsasabi, I appreciate your good intentions. Gayunpaman, nangako na ako sa aking master na pupunta ako sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land para hanapin siya. Imposibleng manatili ako sa Mystical Sky Mansion. Imposible. Hindi nagulat si Gory nang marinig niya ang mga salita ni Alvin dahil alam niyang ang Mystical Sky Mansion ay sapat na malakas upang maging angkop para sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kanan, ang stage ng kanyang junior brother ay dapat nasa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Hindi rin nagulat si Agustin dahil matagal na niyang inasahan ang magiging resulta nito. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta ay para ibasura ng grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ang kanilang mga ideya. Napatulala si Felina. Natulala rin ang matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Hindi inaasahan ni Felina na tatanggihan ni Alvin ang alok na ito. Sa grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, karamihan sa kanila ay tiyak na papayag si Alvin dito habang may minorya na hindi sigurado. Bagamat hindi sila sigurado kung papayag siya dito, hindi nila inaasahan na agad silang tatanggihan ni Alvin. Batay sa kanyang mga salita, maliwanag na walang puwang para sa talakayan. Gaano ka walang utang loob? Kung hindi dahil sa Mystical Sky Mansion na naghatid sa iyo at pinayagan kang makapasok sa Heaven Palace's Spirit Pool sa simula pa lang, marami ka bang mararating ngayon? Gaano ka walang utang na loob? May mabubuti at masasamang tao sa mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Dahil dito, naunawaan ng ilan sa kanila ang desisyon ni Alvin habang karamihan sa kanila ay hindi maintindihan ang kanyang desisyon at nagsimulang pagsabihan siya. Nang marinig ang mga ito, umiling lang si Alvin at ngumiti. Kung hindi siya kinuha ng Mystical Sky Mansion, hindi niya makukuha ang mga tagumpay niya ngayon. Kung hindi dahil sa pagpasok niya sa Heaven Palace's Spirit Pool, hindi niya makukuha ang mga tagumpay niya ngayon. Walang utang na loob. Napakaraming disipulo ng Mystical Sky Mansion at marami rin ang nakapasok sa Spirit Pool ng Heaven Palace.
Kahit noon pa man, mayroon ba sa kanila ang nagtataglay ng lakas sa Intermediate Eminent Saint stage sa kanyang edad? Makakamit ni Alvin ang magagandang bagay kahit na hindi siya sumali sa Mystical Sky Mansion. Noon pa man ay nagpapasalamat siya sa Mystical Sky Mansion. Kung ito man ay ang Heaven Palace's Spirit Pool, ang St. Martial Secret Zone o kung paano siya tinulungan ni Mansion Master Agustin at Guardian Gerald na maghanap ng lahat ng uri ng materyales na kailangan para sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bagamat nakaramdam siya ng pasasalamat, hindi niya binalak na manatili sa Mystical Sky Mansion bilang pasasalamat. May mga bagay pa siyang kailangang asikasuhin. Hindi maiiwasan na may mga bagay na maantala. Natural na babayaran niya ang pabor na inutang niya sa Mystical Sky Mansion sa hinaharap, ngunit hindi siya papayag kay Agustin tungkol dito. Dahil sa pagtanggi ni Alvin, siya at ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay naghiwalay sa maasim na tala. Samantala, ang balita tungkol sa bagay na ito ay kumalat sa Mystical Sky Mansion na parang isang bagyo na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Masyadong walang utang na loob si Alvin. Sok-sok. Kung handa siyang manatili sa Mystical Sky Mansion, hindi lang magsisikap ang Mystical Sky Mansion sa pag-aalaga sa kanya, kundi gagawin pa nga siya ni Lord Mansion Master bilang susunod na Mansion Master. Gayunpaman, tinanggihan pa rin niya ito. Wala talaga akong ideya kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Kung ako sa kanya, siguradong papayag ako kaagad. Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa lahat ng dako sa Mystical Sky Mansion. Lahat sila ay nadama na si Alvin ay hindi nagpapasalamat. Si Alvin, sa kabilang banda, ay pinili na huwag pansinin ang bagay na ito. Sa main mansion ng Mystical Sky Mansion, mayroong isang malaking palasyo. Ito ang tirahan ni Guardian Joff. Sa kasalukuyan, kasama ni Joff ang kanyang anak na si Delmar. Ama, hindi namin maaaring hayaang mabuhay si Alvin. Sa kanyang likas na talento, tiyak na magdadala siya ng kapahamakan sa ating Dalton clan. Sabi ni Delmar habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Kung pumayag siya sa alok ni Lord Mansion Master ngayon, marahil, baka matakot ako sa kanya ng kaunti. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na tinggihan niya ito ng may katangahan. Napangiti si Joff. Pare, dahil napagpasyahan na niyang umalis sa Mystical Sky Mansion, bakit hindi na lang natin siya patayin sa araw na magpasya siyang umalis dahil wala siyang balak na umalis sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion sa ngayon. Iminungkahi ni Delmar habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng layuning pumatay. Kung mananatili siya rito hanggang sa araw na umalis siya sa Mystical Sky Mansion, wala na tayong ibang pagpipilian. Sagot ni Joff. Kahit siya ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Ito ay dahil kung gagawa siya ng kanyang paglipat sa estate ng Mystical Sky Mansion, agad itong matutuklasan ni Mansion Master Agustin at Guardian Gerald dahil madaling masubaybayan ng kanilang divine consciousness ang estado ng mga pangyayari sa bawat sulok ng estate ng Mystical Sky Mansion sa tulong ng formations na bumabalot sa estate ng Mystical Sky Mansion. Dahil dito, walang nang ahas na walang ingat na pumatay sa Mystical Sky Mansion maliban na lang kung ayaw na nilang mabuhay. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na si Joff at ang kanyang anak, si Delmar, ay nagpasya na patayin siya sa araw na binalak niyang umalis sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion kung hindi siya aalis sa mansyon pansamantala. Sa sandaling ito, bumalik si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda upang linangin at unawain ang Sovereign Heart Sword. Aalis siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at sa kanyang tirahan kapag naabot niya ang isang bottleneck upang hanapin sina Gory at Felina upang mag-chat ng walang ginagawa o pag-usapan ang martial daw at divine abilities. Bukod doon, ang tuloy-tuloy na daloy ng mga materyales ay ipinapadala rin kay Elder Hal. Sa pag-aayos ni Elder Hal sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, walang duda na mabilis siyang nagtrabaho. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang iglap lang, 1 taon na ang lumipas. Natural, ang 1 taon na lumipas ay nasa labas ng mundo. Sa kabilang banda, 5 taon na ang lumipas sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa loob ng 5 taon na ito, ang cultivation base ni Alvin ay gumawa din ng isang hakbang sa pag-unlad. Kalahating hakbang na lang ang layo niya mula sa pag-unawa sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword.
Sa loob ng isang taon na ito, hindi lang si Alvin ang tumalon. Sa kanluran ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, sa isang malayong lugar, ang mga base ng paglilinang ng dalawang tao ay sumusulong sa napakabilis na bilis. Ang kanilang bilis ay mas malaki kaysa sa bilis ng paglilinang ni Alvin sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang pamamaraan ng paglilinang ng dalawang lalaking ito ay hindi ang orthodox na paraan. Hindi sila nagtanim sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng espiritong langit at lupa. Sa halip, ang kanilang pamamaraan sa paglilinang ay nangangailangan ng maraming kabataang babae. Natural, mas maganda ang epekto kung mga dalaga ang mga dalagang ito. Ang mga kabataang babae na kanilang ginamit sa kanilang pagtatanim ay ginawang mga tuyong bangkay. Hindi naman maliit ang kaguluhang dulot ng mga ito. Gayunpaman, ito ay nakapaloob lamang sa isang tiyak na lugar at hindi kumalat. Ito ay dahil ang sinumang nakakita ng mga tuyong bangkay o naghanap sa mga kabataang ito ay palihim na pinatay ng mga ito. Ang 2 taong naglilinang sa lugar na ito ay walang iba kundi si Louis, ang dating Palace Master ng Mystical Sky Mansion's Heaven Palace, at si Geoff, ang apo ng kasalukuyang guardian ng Mystical Sky Mansion at ang anak ng isa sa Vice Mansion Masters nito. Tawa ng tawa si Geoff habang siya ay tumayo mula sa makakapal na palumpong. Siya ay ganap na hubad, at isang tuyong bangkay ang nakahiga sa kanyang mga paa. Sa masusing pagsisiyasat, masasabi na ang pinatuyong bangkay ay pag-aari ng isang dalaga. Kung ang isa ay nagbigay ng mas malapit na pansin at nakita ang lusek ng dugo sa pagitan ng mga tuyong binti ng bangkay, masasabing ang dalaga ay isang birhen. Mastery Eminent Saint Stage. Nakapasok na ako sa Mastery Eminent Saint Stage. Tumigil sa pagtawa si Geoff habang ang kanyang atensyon ay nabaling sa kanyang cultivation base. Isang taon na ang lumipas, at ang kanyang cultivation base ay nakalusot sa Mastery Eminent Saint Stage ng isang beses mula sa kanyang cultivation base na malapit lang makapasok sa Mastery Refined Saint Stage. Ito ay lahat salamat sa Devouring Dark Devil Technique. Sa isang taon na ito, hindi mabilang na mga kabataang babae ang ginawa niyang mga tuyong bangkay. Matagumpay niyang nakamit ang lahat ng ito sa tulong ng vital energies at dugo ng mga kabataang babae. Ang dating niya ay hindi man lang mangarap na mabilis siyang umunlad. Bagaman nakapasok na ako sa Mastery Eminent Saint Stage, baka hindi ko pa rin maipanalo ang Alvin. Tutal, nasa Intermediate Eminent Saint Stage na siya noong isang taon. Magpatuloy. Kailangan kong ipagpatuloy ang paglilinang. Sa sandaling naisip ni Geoff si Alvin, naramdaman niyang parang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Nagising siya mula sa kanyang daydream, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Geoff! Nang hahanapin na ni Geoff ang kanyang susunod na target, isang matandang boses ang tumunog bago lumitaw ang isang figure sa kanyang harapan. Palace Master Brooks. Nang makita ang figure, tumawa si Geoff. Nakalusot na ako sa Mastery Eminent Saint Stage. Kumusta ang iyong pag-unlad? Nakapasok ka na ba sa Intermediate Exemplary Saint Stage? Kalahating taon na ang nakalipas, ang cultivation base ni Louis sa tuktok ng Divine Saint Stage ay matagumpay na nakapasok sa Early Exemplary Saint Stage na pinangarap niya sa tulong ng Devouring Dark Devil Technique. Pagkatapos noon, nagpatuloy na rin siya sa paglinang at pagsulong. Kaunti pa. Umiling si Louis. Kailangan ko ng isa pang 3 buwan kahit man lang. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.